Wala na po si Mang Biloy. Anong wala? Patay na po siya. Yun ang sabi ng aswang. Pinatay na niya si Mang Biloy. Kaya wala nang epekto yung ginawang orasyon sa buong bakuran. Naparito ako para sunduin ka, Lloyd. Halika na't tumuwi na tayo. Dadalhin na kita sa kuta. Dahil sabik na ako sa amoy mo. Hindi na talaga ako makapaghintay pa. Alam kong mahal mo rin ako. Tama ka. Dapat nga pakinggan ko ang puso ko. Kaya mamamatay ka na! Pinagpalang araw sa inyo, kabanong, ganun din sa mga kabangers at sa ating mga kayanggaw. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lloyd. Ako'y 20 taong gulang pa lang. Simula nang maaksidente ako, nagkaroon ako ng kakaibang kakayahan. Madalas ko itong napapansin. Hanggang sa pag-uwi ko ng bahay ng aking tatay John, ay makakatagpo ako ng isang misteryosong babae na nagngangalang Amelia. Dito na rin magsisimula ang mga kababalaghan at makakaengkwentro ako ng isang manananggal. May mga mabibiktima ang halimaw, pero ang mas nakakatakot ay hahabol-habulin rin ako nito. Kabanong, kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. O Tay, kumusta po? Bakit napatawag kayo? Aba, marunong na kayong gumamit ng cellphone, ha? Naturuan na ako ng mama Estra mo eh. Madali lang naman pala. Mainam po kung ganon. Teka, bakit nga po kayo napatawag? Kukumustahin lang sana kita. Okay lang naman po ko, Tay. Nabalita ko sa tita Belen mo na nawalan ka raw ng trabaho, Napalis na raw kayo roon sa tindahan ni Aling Nena. Oo nga po, Tay. 1 linggo na po. Hinihintay na lang namin yung huling sahod namin. Tay, okay na rin po yun. Kesa lagi kaming pinagbibintangan nun ni Aling Nena. Ayaw niyang maniwala na yung kamag-anak niya yung nagnanako ng pera at ng mga paninda niya. Hayaan mo na. Kapag nakuha mo yung sahod mo, pumunta ka na muna sa bahay. Pumayag naman na ang tita Belen mo wala naman pong problema kay tita. Ang tanong po, okay lang ba sa asawa mo na pupunta ako dyan? Abay, oo naman. Wala namang problema sa mama Estra mo. Siya nga nagsuggest na pumunta ka ron sa bahay Kapag doon ka na lang din mag-apply. Ayaw mo naman kasing magpatuloy ng pag-aaral Sige po, Tay. Kapag nakuha ko na yung sahod, tatawag po ako kapag pupunta na ako ron doon sa bahay nyo. Salamat po Pakisabi na rin kay Mama Estra. Makabahay nyo naman ka dyan. Bahay mo rin naman kasi yon. Ayaw mo lang tanggapin. O siya, sige. Mag-ingat ka dyan Opo, kayo rin po, Tay. Pagka-drop call ay muli akong sumalampak sa kama, kabanong. Ayaw ko mang aminin sa sarili, masaya ko sa sinabing yon ni tatay. Sa totoo lang kasi, ay namimiss ko na rin na makabanding siya. Magmula kasi na mag-asawa siya ulit noong nakaraang 2 taon, nawalan na rin kami ng komunikasyon masyado dahil lumipat na sila sa ibang probinsya. 3 buwan lang din pagkalipat ay nagpunta naman sila sa ibang bansa. Nagstay na ako noon kay Tita Belen, kapatid ng namatay kong nanay Dina. Mas mahigpit ang tita ko kaya hindi ko rin magawa ang mga gusto ko. Kapag may pagkakamali ay palagi akong nasisermonan. Kaya namiss ko talaga ng husto ang tatay ko. Bilang ama at lalaki, nauunawaan niya kasi ang mga galawan ng isang katulad ko. Nanalangin ako bago matulog
At dahil sa pagod nung araw na yon, kaya nakatulog din kagad ako. Pero dinalaw na naman ako ng isang kakaibang panaginip. Sa tagal ng panahon ay ngayon na lang ulit ito nangyari. Simula kasi na maaksidente kami ni nanay ay madalas na akong dinadalaw ng masamang panaginip. Dumarating tuloy sa punto na binabangungot na nga ako. Kung minsan ay may mga kakaibang nilalang na hindi ko alam kung totoo. Kung minsan naman ay mga mukha ng normal na tao pero hindi ko naman sila kilala. Sabi ng doktor sa akin, dala raw ito ng trauma dahil sa aksidenteng nangyari sa amin ni nanay. Pero para kay Tita Belen ay marahil daw nabuksan ng sixth sense ko dahil sa nangyari. Posible raw na babala sa ngayon o kasalukuyan sa tuwing dadalawin ako ng masasamang panaginip o bangungot. Naniniwala ako sa sinabi ng aking tiyahin dahil may mga pagkakataon na nangyayari ang ilan sa mga masasama kong panaginip. Katulad na lang ng pagkamatay ng kapitan sa amin. Pati nung nasa sasakyan ng tatay ng kababata ko at kung ano-ano pa. Kaya sa tuwing may ganitong sitwasyon ay naaalarma na rin ako, kabanong. Naabutan ko ang sarili ko na nakatayo sa isang bukuhan. May nakita ko roon na imahe ng isang nilalang. Pero dahil sa madilim, kaya hindi ko naaninag kung sino. Nakatalikod din kasi sa akin. Humakbang ako papalapit para sana makilala pero bigla na lang may dumagundong. Napalinga-linga ako sa paligid dahil dito. Pero alam ko na kapag nakakarinig na ako ng dagundong ay sinyalis na to ng masamang panaginip o bangungot. Kaya imbis na humakbang palapit ay umatras ako. At doon ay nakita ko ang namumulang mga mata ng nasabing nilalang. Ang mahaba nitong buhok ay kumalat sa ere. Hindi ko man maaninag ang kabuuan ng mukha pero nangilabot pa rin ako dahil sa nakakatakot niyang pag-aralgal na pag-ungol. Panaginip lang to! Panaginip lang to! Panaginip lang to! Hindi to panaginip lang! Biglang sumunggab sa akin ang kung anong nilalang dahilan para ako mapablikwas ng bangon. Pagdilat ng mga mata ko ay maliwanag na. Nakabukas kasi ang bintana ng kwarto ko kaya umabot sa akin ang sinag ng araw. Naririnig ko na rin sa labas si Tita Belen na nagwawalis habang nakikipagpalitan ng kwentuhan sa kaututang dila niya. Nagpasalamat muna ako sa Diyos at kinalimutan ko ang masamang panaginip. Sa buong isang linggo ay halos 2 o 3 beses ko yatang napapanaginipan ang tungkol sa nakakatakot na nilalang. Pero hindi ko na to sinabi kay Tita Belen dahil baka hindi na niya ako payagang magpunta pa kay tatay kung magkataon. Sumapit na nga ang araw. Nang makuha ko ang huling sahod sa tindahan ni Aling Nena, ay lumarga na ako. Nagbigay lang ako ng 2,000 sa aking tiyahin at ang natitirang pera ay tinabi ko para may panggastos. Halos 12 oras ang naging biyahe mula sa probinsya namin bago ko marating ang lugar kung saan nakatira si Tatay John at Mama Estra. Maaliwalas ang lugar at malayong-malayo to sa lugar na tinitiran ko roon sa bahay ni Tita Belen. Dito kasi ay napakatahimik. Magkakalayo ang mga bahay. Samantalang doon sa amin ay halos dikit-dikit na rin kahit pa probinsya rin kami. Mukhang ayos sa lugar na to ah. Habang naglalakad-lakad ay pinagmamasdan ko rin ng iba pang mga magagara at naglalakihang bahay. Feeling ko tuloy ay nasa subdivision sila nakatira kahit hindi naman. Ang swerte talaga ni tatay sa bago niyang napangasawa. Alam ko namang mabait si Tita Belen. Pero nakakailang kasi kung dito talaga ako sa kanila mag-i-stay. Pero siguro, panahon na rin naman na para itry ko. Napatingin ako sa malaking parke na katabi ng isang open basketball court. Naalala ko nung sinabi sa akin ni tatay tungkol dito. Kaya kahit papaano, kahit mukhang tahimik sa lugar na to, ay hindi ako maboboring.
Makakapaglaro ko sa umaga o hapon kung kailan ko gugustuhin. Napatingin ako sa matangkad na lalaking medyo chubby ang katawan. Mag-isa lang siyang naglalaro sa basketball court. Nang mapalingon siya sa akin, ay nagdire-diretso na lang ako ng lakad hanggang sa mapadaan ako sa isang bakanting lote. Dito ko unang beses na nakita ang isang malawak na bukuhan. Bigla akong may naalala pero hindi ko na masyadong iniisip. Natuon na kasi ang atensyon ko sa lalaking chubby na biglang nadapa. Pinigil ko ang pagtawa dahil lumingon yun sa kinaroroonan ko bago tumayo at nagpagpag ng kanyang tuhod. Anong tinitingin-tingin mo, ha? Ha? Oh, wala. Natigilan na ako dahil tumalikod na ang binatang chubby na parang kaedad ko lang din. Hindi ko na siya pinansin, kabanong, at napakibit na lang ako ng balikat. Pagkalaon ay napatingin ako ulit sa mahabang bukuhan. May-ari kaya ng bukuhan na ito? Parang ang gara naman kung bakante lang talaga siya. Pero sabi ni tatay, kapag nakita ko na rin itong bakanting lote na puro bukuhan na malapit sa playground at basketball court, magbilang lang daw ako ng 4 na bahay mula roon. Bakit kasi magkakalayo yung mga bahay dito eh? Akala ko pa naman mas sibilisadong lugar na to kaysa sa amin. Pero mas probinsyang-probinsya pa rin pala rito. Pero in fairness magagara ang mga bahay. Yung bahay kaya nila tatay, maganda't malaki rin kaya. Nagpatuloy na ako sa paglalakad hanggang sa madaanan ko ang bukuhan. Tumingin ako dito at iginala ang paningin hanggang sa may maaninag akong tao sa bandang gitna. Siningkitan ko ang aking mga mata para makita ng mas malinaw. Doon ko nakumpirma na isa yung dalagita. Mahaba ang buhok, tisay, hindi katangkaran, balingkinitang postura ng katawan at maganda. Ito ang unang beses na nakakita ko ng tila Diyosang nilalang. Ang ganda naman niya. Anong ginagawa niya ron? Sino kaya siya? Dahil sa nakatutok ang atensyon ko sa kanya, hindi ko na malayang may sasakyan na sa likuran ko. Napalingon na lang ako roon matapos marinig ang busina ng isang tricycle. Napagilid ako at pagkalampas nito sa akin ay muli kong nilingon ng babae. Pero katakatakang bigla na lang siyang nawala. Iginala ko na lang ulit ang tingin sa bukuhan hanggang sa mapakunot na lang ako ng noo. Parang nakita ko na tong lugar na to Hindi ko lang talaga maalala kung saan Hayaan mo na nga. Nagtuloy-tuloy na ako sa paglalakad at ibinaling ang sarili sa pagbibilang ng bahay simula sa bukuhan. Hanggang sa matuntun ko na nga ang bahay nila tatay. Napahinto ko sa tapat ng mataas na stainless gate at binasa ang residence tag na nakaukit sa column. Limpot Residence. Ito na nga yung bahay ni tatay. Hindi ko pa halos natapos ang binibigkas ko sapagkat eksakto rin na bumukas ang maliit na gate. Niluwan nitong isang matandang ginang na medyo payat at kulot-kulot ang buhok. Naalala kong sinabi ni tatay na meron nga silang katiwala rito. Magandang umaga po. Kayo po ba si Manang Homes? Ay, oo. Ako nga yon, iho. Ako po si Lloyd Limpot. Anak po ako ni Tatay John Limpot. Sabi niya po alam niyo na po daw na darating ako. Ay, ikaw na pala yan. Ang aga mo palang dumating. Hindi ako nasabihan nila Jan at Estra. Mabuti't naabutan mo ako. Mamamalengke pa naman sana ako ngayon para sa pananghalian natin mamaya. Ay, ganun po ba? Naku, pasensya na po kayo. Ay, nako, hindi mo naman kailangang magpasensya. Ako rin naman may kasalanan. Ang akala ko kasi may nakastak pang may luluto sa rep. Wala na pala. Oh, halika na muna sa loob, iho. Maligayang pagdating sa'yo rito.
Matagal ka na raw pinapupunta rito ng tatay Jan at mama Estra mo bakit ngayon ka lang napunta rito? Ano po kasi, may trabaho po kasi ako doon sa amin. Ngayon po kasi wala na. Dito na lang po ako mag-a-apply kung sakali. Nako iho, hindi mo naman kailangan magtrabaho kung tutuusin. Nasa ibang bansa ang tatay mo. At kung ako sa iyo pag-isipan mong bumalik ka na lang ulit sa eskwela. Oo nga ho Pinag-iisipan ko nga rin po talaga ulit yan. Ay, naku, si tatay talaga Kinuwento pa sa iba yung tungkol sa akin. Awit sa'yo, tay. Pagpasok ng bahay, ay kagad akong pinaupo ni Manang Homes at ipinababa na rin ang dala kong malaking bag. Welcome ka dito, anak, ha? Maupo ka muna dyan at kukuha lang ako ng makakain pati maiinom mo saglit. Pasensya ka na at hindi ako nakapagluto ng almusal Ang akala ko kasi talaga mamaya ka pa darating. Ako, ayos lang po ako, Manang. Huwag na po muna kayong mag-abala sa akin. Nakapag-almusal naman po ako bago pumunta rito. Ay, ganun ba? Sigurado ka, ha? Opo, promise po, cross my heart. Ay, sige. Ganito na lang. Ituturo ko sa iyo ang kwartong tutulugan mo. Tapos, magpahinga ka muna ron habang nasa palengke ako, ha? Kung ayos lang sa iyo. Kung gusto mo naman, manonood ka lang dito sa sala habang naghihintay ka sa akin. Wala pong problema. Ay, salamat sa Diyos. Pasensya ka na talaga, ha? Pero huwag ka mag-alala dahil babawi ako sa lulutuin mamaya sa pananghalian at hapunan. Ano ba yung paborito mong ulam? Sinigang na hipon po at saka adobo sa gata. Yun po yung palagi niluluto sa akin ni nanay noon Paborito rin yan ng tatay mo, At lagi ko rin niyang niluluto rito. Ay siya, sige. Yan ang lulutuin ko para sa tanghali at sa gabi. Sige po, salamat po. O siya, maiwan na muna kita rito, ha? Bahay mo naman to kaya huwag kang mailang. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Ilalak ko lang yung pinto dahil may susi naman ako. Kung sakali makatulog ka gigisingin na lang kita bago mananghalian. Sige po, Manang. Ingat po kayo sa biyahe, ha? Sige, magpahinga ka na muna. Mamaya na lang tayo magkwentuhan. Pagkaalis ni Manang Homes ay naglibot-libot muna ako. Nakakamangha dahil talagang maganda ang nasabing bahay at kumpleto sa kagamitan. Medyo nalungkot lang ako dahil napakatahimik pala sobra. Masyadong tahimik pala sa lugar na to. Nakakamiss tuloy yung boses ni Tita Belen na maingay lalo na kapag umaga. Matawagan ko nga muna siya. Habang naglilibot sa unang palapag ng bahay, sinabi ko sa kanya na nandun ako. Biniro ko pa nga siya na siguradong mamimiss ko ang pagbubunga nga niya dahil napakatahimik sa lugar na yon. Nang matapos na kami mag-usap, ay eksaktong paakyat na ako sa hagdan. Nalibot ko na rin kasi ang buong ground floor. Pagdating sa ikalawang palapag, ay dumiretso kagad ako sa sinasabing silid ni Manang Homes. Pagpasok ko doon, ay napawaw talaga ako habang nilalapag ang malaki kong bag. Pagkatapos ay dali-dali akong tumalon ng pasalampak sa kama. Grabe, saktong-sakto yung kama. Hindi sobrang tigas, hindi rin sobrang lambot. Para ako nitong nasa ulap Sarap matulog kapag ganito. Saglit akong napapikit subalit napadilat din kagad matapos makarinig ng tila mga nahulog na kung ano mula sa labas. Dahil dito ay dali-dali akong napalabas ng kwarto hanggang sa mapunta ako sa terrace ng second floor. Dito ay nakita ko ang isang maliit na flower vase na nabasag, kaya agad ko itong dinampot at nilinis. Nang makakita ako ng maliit na trash bin, ay inilagay ko yun doon. Pabalik na sana ako sa loob nang mapatingin ako sa bukuhan. Ayos kitang-kita pala rito yung bukuhan na yun. Sarap tuloy ng hangin Masarap ding magtambay dito Doon ko rin nakita yung babae kanina. Taga saan kaya yung magandang yun? Di na bale.
Kung taga rito siya, siguradong makikilala ko rin naman siya kaagad. Bumalik na ako sa loob ng kwarto at nagpalit ng pambahay na damit. Pagkatapos ay bumaba na ako sa ground floor. Sa sala ko para manood muna ng TV. Nakakaboring din kasi ang pakiramdam na mag-isa. Naisip ko tuloy kung hanggang kailan ako magtatagal dito. Sanay pa naman ako sa mataong lugar at maraming kausap palagi. Naglipat-lipat ako ng channel at sa pagpapatuloy ng panonood ng TV, di ko na namalayang nakaidlip na pala ako. 10:30 na ng umaga ako nagising dahil sa ingay sa labas. Pagsilip ko sa bintana ay nakita ko ang iilang tao at isang tricycle na nakatigil doon. Nag-uusap-usap sila tungkol sa interesanting bagay kaya pasimple akong nakinig. Hininaan ko ang TV at napakunot ng noo sa aking mga nalaman. May nakita na naman daw patay? Na naman? Ikalawa na raw ito ngayon buwan? Ano yun? May mamamatay taong gumagala sa lugar na ito? Naku! Pag-alis ng mga taong yon, sakay ng tricycle ay nilakasan ko ulit ang TV. Pero nakarinig na naman ako ng ingay sa likod ng bahay. Tumayo ako mula sa pagkakahiga sa malambot na couch. Saka marahang naglakad at dumungaw sa bandang kusina. Doon ko biglang naisip ang tungkol sa mamamatay taong narinig ko kanina dun sa usapan. Nangilabot tuloy ako kabanong pero nagtungo pa rin ako sa kusina para makasilip sa likod ng bahay. Nakita kong ilang gamit sa kusina na nasa sahig kaya isa-isa ko itong dinampot. Iginala kong tingin hanggang sa madako ito sa half-screen, half-aluminum screen door na umuwang ng kaunti at parang merong lumabas mula roon. Dali-dali akong nagtungo roon at saka binuksan ng screen door. Sumilip ako sa laundry area pero wala pa rin naman akong nakitang kahit na sino. Kaya napakamot na lang ako ng ulo. Medyo mababa lang ang bakuran sa likod ng bahay, kaya kita ang ilang kapunuan sa labas at bahay ng kapitbahay namin na medyo may kalayuan. May nakita kong naglalakad na babae mula sa hindi kalayuan. Napakunot-noo ako habang pinagmamasdan yon. Siya yata yung babaeng nakita ko sa bukuhan . Nagtuloy-tuloy na siya hanggang sa hindi na maabot ng paningin ko. Nang pabalik na ako sa loob, eksakto na nakarinig ako ng doorbell. Sinundan to ng pamilyar na boses. Hindi ko lang din matandaan kung saan ko narinig. Umikot na ako at di na pumasok sa loob. Pagdating sa harap ng gate, mula sa ilalim ay naaninag ko ang anino at paa ng isang tao. Kaya binuksan ko kaagad ang maliit na gate. Tumambad sa paningin ko ang lalaking chubby kaninang nadapa. Tila nagkailangan kami dahil hindi rin niya inaasahan na ako ang bubungad sa kanya. Ikaw pala yan? Dito ka pala nakatira? Sorry kanina kung nasigawan kita. Naku, ayos lang yun. Ano pala yung bit-bit mo, pre? Ito? Pinahatid ni Manang Homes. Magkausap pa sila ni Inay dun sa kanto . Sige, salamat, pre. Ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala si Lloyd. Cruz. Cruz ang pangalan ko. Bago lang ako dito . Obvious naman . Ngayon na kita nakita . Ang pangit pa ng pagtatagpo natin. Oo nga Pero ayos lang yon. So, goods na tayo Oo naman. Naglalaro ka ba ng basketball? Minsan, laro tayo kung hindi ka busy. Oo, sige. Pero hindi ako magaling Ako rin naman Laro-laro lang naman. Shooting-shooting, pampapawis. Nadaan mo naman yung basketball court, di ba? Doon sa malapit doon sa bukuhan. Oo. Tuwing anong oras ba kayo naglalaro doon? Minsan, umagang-umaga, mga 6:00 o 7:00. Minsan naman hapon. Mas marami kapag hapon. Mamaya, pwede kang pumunta. Sige. Subukan ko mamaya. O paano? Alis na ako Baka hinihintay na lang din ako ni Inay
Sige, Lloyd. O sige, Cruz. Salamat ulit, ha. Pag-alis ni Cruz, isinara ko kagad at ikinandado ang maliit na gate. Saka nagtungo sa kusina para ilagay sa center table ang bitbit na eco bag. Napasilip ako sa bintana sa labas at nakita ko na naman ang misteryosang babae na naglalakad naman pabalik kung saan siya galing kanina. Napapakunot ako ng noo habang pinagmamasdan yun. Bakit naman parang palakad-lakad yung babaeng yun? Nang mawala na siya sa paningin ko, ay bumalik na ako sa sala para manood ulit. Makalipas ang ilan pang minuto ay narinig ko nang bumukas ulit ang gate. Kasunod nito ay pumasok na si Manang Homes. Pagpasok ay ngumiti kagad to sa akin. Pinatay ko naman ng TV at sinundan siya sa kusina. Tapos ka na bang manood? Bakit pinatay mo na kagad yung TV? Baka po kailangan nyo ng tulong ko eh. Ay nako, kayang-kaya ko na ito, iho. Hindi rin po kasi ako sanay ng walang ginagawa eh. Kaya kahit ano na lang pong pwede kong itulong. Ganun ba? Kung marunong kang magbalat ng patatas, o sige, ikaw na ang bahalang magbalat niyan. Mag-aadobo tayo ngayon, ha? Adobo sa gata, tapos mamayang gabi na yung sinigang na hipon. Ay, sige po. Habang inuugasan ko ang patatas, ay nililinis naman ni Manang ang manok. Nagbukas rin siya na mapag-uusapan namin para hindi rin naman kami maboring habang nagluluto. Butit na kilala mo na si Cruz. Mabait na bata yun. Kaibiganin mo para hindi ka maboring dito. Wala pang kahit na anong bisyo at puro sports lang ang alam nun. Oo nga ho eh. Nagkaya nga po maglaro ng basketball. Susubukan ko po mamayang hapon. Ay mainam para hindi ka ma-stuck dito sa bahay. Ako nga umay na rito. Mabuti na lang din at naisipan mo nang tumira dito. Kahit papano may makakausap na ako. Kapag pwede mo siyang i-invite dito sa atin para maingayan naman ng konti itong bahay. Sige po. Siya nga po pala, Manang. Ano yan? Kanina po kasi, habang nanonood ako, may tricycle na huminto dyan banda sa harapan natin. Tapos, may mga tao rin. Narinig ko po silang nag-uusap-usap eh. Ang sabi nila, may natagpuan na naman daw patay malapit dun sa bukid. May bukid pa po palang malapit dito sa atin. Tapos ang sabi, pangalawang beses na raw po yun ngayong buwan na ito. Ay, doon yung bukid sa kabilang dulo. Kapag dinare-diretso mo pa yung daan dyan pakaliwa. Tungkol dun sa sinasabi nilang namatay na 2 beses na ngayong buwan. Ayong narinig mo, Lloyd. Medyo nakakaalarma na nga eh. Kaya nagtagal din ako sa pakikipag-usap kay Donna, yung nanay ni Cruz. Kasi konsehala yun dito sa atin. Pagmimitingan raw nila yung tungkol doon para mailapit sa munisipyo at makahingi ng tulong sa mga pulis. Ganun po pala. Ano po yung mga nakitang patay? Sabi, mga binata raw. Para mga kaedad nyo ni Cruz. Pero ang sabi, mga drug addict daw yung mga yon, kaya sinadyang patayin. Kaso, sabi ng mga nakakita sa bangkay kakaiba raw yung pagkamatay Hindi naman sila piniringan o tinali o ginilitan ng leeg. Bakit po? Ano ba nangyari sa mga biktima? Sabi nung kumari kong nakakita ron sa 2 biktima para raw kinalkal yung katawan Tapos nagkalat daw yung ibang parte ng laman loob. Ay, grabe naman po pala. Kaya nga, kinukwento pa lang sa akin parang naduduwal na ako. Biru-biruan nga ng mga taga dito baka mabangis na hayop o kaya aswang ang gumawa noon sa mga biktima. Ano ho? Aswang? Meron pa po bang aswang sa panahon ngayon? Ayo naman. Kahit medyo makabago na ang panahon ngayon nasa probinsya pa rin naman tayo. Pero kahit sinasabi kong may aswang, duda pa rin naman ako na aswang ang gumawa nun sa mga biktima. Malamang talaga yan mga masasamang loob yun na pinatumban na. Hay, aya ikaw mag-ingat-ingat lang din na. Kung lalabas ka huwag ka nang masyado magpapagabi ha.
Ay, opo. Salamat po sa paalala, Manang. O, ito po. Tapos na po ako magbalat at maghiwa ng patatas. Ay siya, magpahinga ka na lang muna o manood. Tatawagin na lang kita kapag manananghalian na. Pagkatango ay umihi muna ako sa CR bago bumalik sa sala para libangin ang sarili sa panonood. Makalipas ang ilang pang oras, nang matapos na sa pagluluto si Manang Homes, ay narinig kong nag-ring ang cellphone niya. Pagkatapos noon ay nagpaalam siya sa akin saglit dahil may pupuntahan lang sa kapitbahay. Sinabihan niya rin ako na kung gusto kong kumain ay pwede na akong mauna. Pero sinabi kong hihintayin ko na lang siya dahil hindi pa naman ako nagugutom. Masarap din kasi ang may kasabay. Pagkaalis ni Manang Homes ay nagpatuloy ako sa panonood. At habang hinihintay siyang bumalik ay meron akong nahagip sa gilid ng mga mata mula sa labas ng bahay. Parang may dumaan sa tapat ng bahay. Napansin ko kasing may anino sa ilalim ng gate. Napatingin ako sa banda roon, pero hindi na rin ako nakatiis. Kaya lumabas ako ng bahay para makasiguro ay binuksan ko ang maliit na gate. Nagulat ako nang tumambad sa aking paningin ang misteryosang babaeng kanina na nakita ko roon sa bukana at sa likod ng bahay. Napakunot ako ng noo pero hindi ko pinahalata. Tumingin lang ako sa kanya habang naglalakad-lakad. Hanggang sa mapatingin siya sa akin at biglang ngumiti. Hi! Hello! Pasensya na pero kanina pa kita nakikita na palakad-lakad eh. Saan ka pa pupunta? May nahanap lang kasi akong halamang gamot. Sabi kasi ng lola ko, dito lang daw yun makikita eh. Ganun pala. Bago ka lang dito, no? Oo, kadarating ko lang kanina. Sabi ko na nga ba eh. Ngayon ko lang kasi kita naamoy. Humahalimuya ka. Ha? Anong sinasabi mo? Wala yun. Kalimutan mo na lang. Ako nga pala si Amelia. Medyo matagal na rin ako sa lugar na to. Pero wala akong masyadong kakilala. Sa katunayan, ikaw lang talaga ang una kong nakausap dito. Talaga? Parang binobola mo lang naman ako eh. Totoo yung sinasabi ko. Ano nga ba na pangalan mo? Lloyd. Nice meeting you, Amelia. Ano nga ulit yung hinahanap mo? Ang ibig kong sabihin ano nga lamang gamot yun na sinasabi ng lola mo? Tawa-tawa. Alam ko yung halaman na yun Doon sa amin, kadalasan, nasa gilid sila ng mga mamasamasang lugar o pader. Hindi kaya, kanal pa nga eh. Talaga? Pwede mo ba akong samahan? Nakakita na naman ako noon pero medyo nalilito lang ako sa itsura. Oo naman. Tara. Sinamahan ko na nga muna siyang maghanap-hanap sa gitna ng tirik na araw, Kabanong. Nagkwentuhan na rin kami ng ilang mga bagay pero hindi niya naman nabanggit kung saan siya banda nakatira. Hindi ko na rin muna masyadong inusisa dahil baka mapaghalataan akong interesado sa kanya. Maganda kasi talaga si Amelia sa paningin ko, Kabanong. At palagay ko nga, crush ko na siya. Hindi lang pala crush, kundi parang na-love at first sight na yata ako sa kanya. Marami pa kami mga napag-usapan. Hindi ko na nga tanda ang iba dahil ang totoo ay mismong sa kanya ako nakafocus. Hanggang sa matalakay namin ang tungkol sa binatang nakitang patay doon banda sa bukid. Natakot kaya ako nung marinig ko yung kanina. Ang sabi nga ng lola ko, hindi raw ordinaryong tao ang gumawa nun. Aswang daw. Yan nga din ang sabi ni Manang Homes. Totoo bang may mga aswang pa sa panahon ngayon? Oo naman. Mas tagulan sila ngayon kumpara nung unang panahon. Marami na kasing panlaban ng mga tao sa kanila eh. Kaya dapat pa rin silang katakutan.
Kung minsan kasi, nagpapanggap silang mababait para makapambiktima ng tao. Ay, ganun ba? Medyo nakakatakot nga yung sinasabi mo. Natigilan na ako sa pagsasalita dahil biglang nagtama ang mga mata namin. Sa hindi malamang kadahilanan ay bigla na lang akong may naalala. Para bang nangyari na ang ganito. Hindi ko lang maisip kung saan o kailan. Habang tumatagal ang aming titigan, ay tila ba nakakaramdam ako ng kakaiba na hindi ko rin maintindihan. Napansin ko na parang nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Pero naisip kong baka dala lang yun ng refleksyon ng araw. Pinilit kong kumurap, pero para akong naistatwa. Sa isang iglap, ay bigla na lang akong nilamig. Lamig na hindi pangkaraniwan. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa braso at sa batok. Kasunod ng makahulugang pagngiti sa akin ni Amelia. Okay ka lang? Ha? Salamat sa tulong mo Uwi na muna siguro ako. Masyado nang tirik ang araw Baka mamaya na lang ako ulit maghanap. Nakakuha naman na tayo Ha? Nakakuha na tayo? Paano? Ito naman, nakalimutan mo na kagad. Ikaw pa nga yung nagturo sa akin kanina Ako? Oo. O sige na, aalis na ako. Baka kapag nagtagal pa ako dito hindi na ako makatiis pa. Katatapos ko pa lang naman kumain. Baka mapakain na naman ako. Hindi ko na siya nausisa dahil tumakbo na si Amelia palayo, kabanong. Nang mawala siya sa paningin ko, ay saka kulang napagtanto na nasa tapat na pala ako ng bukuhan. Napakunta ko ng noo na punong-puno ng pagtataka. Ang alam ko kasi ay doon lang kami sa tapat ng bahay naghahanap ng tawa-tawa. Napakamot ako ng ulo hanggang sa tila magising ako sa katotohanan nang tumapik si Manang Homes. Ay, nagawa mo dyan, anak? Ba't nandito ka sa tapat ng bukuhan? Po? May bahay pa dito sa looban ng bukuhan? Wala namang bahay dyan. May-ari niyang lupa kaya bawal magtayo ng bahay dyan. Hindi taga rito yung nakabili pero hindi ko rin alam kung bakit di pa tinatayuan ng bahay. Siguro nang hihinayang sa mga puno ng buko. Ganun ba? Pero, bakit dito tumakbo si Amelia? Siguro, may mga tago siya naman doon para mas madali siyang makauwi. Tara na nga sa bahay para makakain na tayo ng pananghalian. Tirik na rin ang araw at masakit na sa balat. Sumunod na nga ako kay Manang Homes, kabanong. Pero, napatingin pa rin ako sa bukuhan na punong-puno ng pagtataka. Habang papasok sa loob ng bahay, ay napapaisip pa rin ako dahil sa kakaibang pakiramdam nung nakatinginan kami ni Amelia. Ganito ba talaga kapag na love at first sight? Ang garaan naman pala ng pakiramdam. Hindi ko na masyadong pinagtuunan nyo ng pansin dahil narinig kong nag-aasikaso na si Manang sa kusina. Tumulong na lang ako at sabay na nga kaming nananghalian. Nang matapos na, nagpaalam siyang magpapahinga muna na tinanguan ko na lang. Nagpunta na rin muna ako sa silid ko at natulog. Medyo inaantok din kasi ako pagkatapos ng masarap na pananghalian. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nanaginip na naman ako patungkol sa lugar na to. Pagkadilat ng mga mata ko ay doon ko na nga naalala ang tungkol kay Amelia. Yung bukuhan na yun, dito pala yun sa lugar ng tatay ko. Pero si Amelia, imposible naman na siya yun yung parang demonyo na nakikita ko. Posible kayang nasa alanganin ng buhay niya? Naku, wag naman sana. Pasado 4:00 ng hapon,
nagpaalam ako kay Manang na pupunta lang ako sa court para maglaro ng basketball. Pumayag siya kaya gumayak na kagad ako. Mabilis ako nagtungo sa nasabing lugar. At nang muling mapadaan sa bukuhan ay saglit akong napahinto at napatingin ulit dito bago magtuloy-tuloy. Naabutan ko na nga ron si Cruz na naglalaro. Nang makita niya ako, ay tumigil siya at pinakilala ko sa mga kaibigan niyang sina Juan at Andel. 5:30 nang matapos kami sa paglalaro. Naiwan na kami ni Cruz dahil may pinuntahan ng dalawa naming kasama. Dahil sa iisa lamang ang daan namin, kaya nagsabay na kaming umuwi. Nang mapadaan kami sa bukuhan, ay napatingin na naman ako rito. Habang nagkukwento si Cruz ng kung ano-ano. Nang makalagpas na kami roon, ay bigla siyang nag-iba ng usapan. Ay, siya nga pala pre. Napansin ko lang kanina. Titig na titig ka ron sa bukuhan ah. Bakit? Ha? Oh, wala naman. Ay, siya nga pala pre. May kilala ka bang Amelia? Amelia? Wala pre. Bakit? Okay. May nakilala kasi ako kanina. Tumakbo rin sa bukuhan eh. Tinulungan ko pa namang maghanap ng tawa-tawa. Oh? Talaga? Oo pre. Alam mo bang may mga kwento-kwento tungkol dyan sa bukuhan? Kaya mag-iingat ka dyan ha? Ha? Anong kwento-kwento naman dyan? Yung bilog raw ang buwan, may nakikita dyan ng mga taga rito. Alam mo kung ano? Ano pre? Maraming tumatay dyan sa galit nila sa bumili ng bukuhan. Loko-loko ka. Akala ko pa naman talaga eh. Nakakatakot na yung sasabihin mo. Puro kalokohan lang pala. Biro lang. Masyado ko naman palang patole. Pero wala talaga akong kilalang Amelia. Kaya mo, kapag may nakilala ko na ang pangalan ni ganon, sasabihin ko kagad sa'yo. Sige pre, salamat. O paano? Dito na ako. O sige, see you na lang ulit sa laro ha. Pumasok na kagad ako sa bahay at nag-ayos ng sarili saka nagpahinga. Pagsapit ng gabi, matapos makapagilamos ng katawan, ay nagtungo muna ako sa terrace para magpahinga. Doon ay masaya kong pinagmamasdan ng mga bituin sa langit. Habang nilalanghap ko ang hangin, ay nakaamoy ako ng kakaiba. Para tong langis na ewan pero hindi ko lang matukoy kung anong uri. Para itong amoy ng kandila na hinaluan ng medyo mabahong damo. Pero di ko na yun masyadong pinansin. Naupo na ako sa bench at saka nag-selfie gamit ang may kalumaang cellphone. Gamit ang front camera ay makailang ulit akong nag-take ng picture. Nang silipin ko ito ay muntik ko nang maihagis ang cellphone. Tila may mga namumulang mga mata kasi akong nakuhanan sa likuran. Pagtingin ko sa likod, nakahinga ako ng maluwag dahil pusang itim lang pala na nakatambay sa terrace na stainless steel grill. Walang yung pusa to. Haatakin pa ako sa puso dahil sa mingming eh. Sinuway ko ang pusang itim kaya tumalon ito sa terrace na ikinagulat ko. Pero mas lalo akong nagulat dahil bigla na lang may lumipad na kung anong malaking ibong itim palayo mula sa tinalunan ng pusa. Nang mawala ang nasabing ibon, ay napatingin ako sa tinalunan ng pusa. Saka ko lang na-realize na mataas pala yun. Hindi ko na rin nakita ang nasabing hayop kaya bigla kong kinabahan. Teka, yung pusa ba yun na nagpalit ng anyo bilang ibon? Naknang tokwa, naknang teting. Ayaw ko na nga rito. Baka totoo yung sinasabi ni Mang Homes na may aswang ngayon dito sa lugar nila. Kinandado ko kagad ang pinto sa terrace. Pagkatapos ay bumaba muna ako at nagpunta sa kusina para uminom ng tubig bago matulog.
Naabutan ko roon si Manang Homes na eksaktong katatapos lang din magsalansan ng mga pinagkainan namin kanina. Hindi na rin ako nakatiis na kausapin pa siya. Manang Homes, may tatanong po sana ako sa inyo. Ano yon, iho? Di po ba yung aswang may kakayahan silang magpalit ng anyo sa iba't ibang hayop? Oo. Bakit mo naman naitanong? Ano po kasi, may nakita akong pusa kanina sa terrace. Tapos, nung sinuway ko, tumalon. Tapos po naging malaking ibon na itim. Ay! Diyos ko po! Totoo ba yan? Opo napicturean ko nga po yung pusa. Ito po. Nang maipakita ko ang larawan, ay takot na nag-sign of the cross si Manang Homes. Pinayuhan niya rin ako na burahin ang picture na sinunod ko kaagad. Pagkatapos ay inaya niya ako magpunta sa altar para magdasal. Higit 15 minutos din kaming naroon at nang matapos na ay pinayuhan niya ako na mag-lock ng mga bintana. Hindi na ako masyadong nagtanong pero ramdam ko sa pananalita at kilos niya ang takot. Dito ko lang din naalala ang payo sa akin ng tatay ko nung nakaraan na palaging sumunod sa mga bilin ni Manang Homes. Dahil nga sa mapamahiin na matandang kasambahay. Katulad ngayon, bago matulog ay naglagay ako ng asin sa bintana ng aking kwarto. Kinabukasan, eksakto 6:30 ng umaga. Matapos makapagilamos ng muka, ay bumaba kagad ako sa kusina para mag-almusal. Pagdating ko roon ay nakita kong may kasama na si Manang Homes na pinakilala sa akin bilang si Manong Biloy. Naunawaan ko kagad kung anong pakay ng may edad na Ginoo dahil sa itsura niya. At maya-maya pa ay naglabas na siya ng isang sanga na may tuyong dahon. Binigyan naman siya ni Manang ng baso at itlog. Pagkakuha ay binulungan niya ang itlog at saka binasag sa mismong baso. Nakita ko na nagkaroon ng kakaibang anyo ang itlog. At narinig ko pang sinabi ni Mang Biloy na totoong araw na dumalo sa bahay namin kagabi ang aswang. Diyos ko po! Ibig sabihin pala talaga may aswang na gumagala-gala rito sa lugar natin, Biloy. Ano ba ang pwedeng gawin para layuan kami ng aswang? May kinuha ang albularyo sa luma niyang bag na pulseras na may Carmen de Guerra na nakapendan. Binigyan niya kami tig-isa at pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa kanyang ginagawa. Halos kalahating oras na tila nag-uorasyon ng Ginoo sa loob ng bahay at bakuran. Pagkatapos ay pinamerienda siya ni Manang Homes at binigyan ng kaunting pera bago umalis. Kampante na ako ngayon na hindi na tayo dadalawi ng aswang. Ganun po ba yun? Importante na pinadadasalan natin ang orasyon ng mga bahay para maitaboy ang mga masasamang elemento. Kasama na ron yung aswang at iba pa. Di po ba labag sa simbahan ng mga ganon? Mas okay pa rin po ang dasal at pananalig sa Diyos? Ayo naman. Tama ka sa sinabi mo. Pero wala rin namang masama kung maniniwala tayo sa mga katulad ni Biloy. Ay, siya nga pala. Palagi mong isusuot yung pulang pulseras na may Carmen de Guerra, ha? Narinig mo naman ang sinabi niya kanina. Kaya dumalaw dito yung aswang dahil sa nakakita siya ng bagong salta. Sa madaling salita, ikaw talaga yung pakay nun, kaya nag-anyong pusa kagabi tapos naging ibon, katulad ng sinabi mo. Parang nagkataon lang naman po Wag mong baliwalain ang pamahiin, Lloyd. Mas mabuti na ang sigurado tayo. Ibiniling ka pa naman ng tatay mo sa akin, kaya pakiusap lang na sundin mo ang mga sinasabi ko. Para rin naman niya si kabubuti mo. Concern lang ako. Opo, Manang. Salamat po sa concern ninyo. Pagkatapos namin mag-almusal, ay bumalik na rin si Manang sa mga gawaing bahay. Ako naman, dahil walang magawa,
kaya nagpaalam sa kanya na lalabas muna. Magaga pa naman kaya naisip kong magpunta sa park, playground at basketball court. Habang naglalakad ay napatingin ako ulit sa bukuhan. Eksakto naman biglang umihip ang hangin kaya mahinang nag-uyugan ng mga matatayog na dahon ng puno. Wala sa sariling napatingala ako at walang ano-ano ay meron na namang napansin na parang nakabigting tao. Pero bigla na rin namang nawala pagkurap ko. Ay nako, ang aga-aga namang namamalikmata ako. Natigilan na ako nang muling humangin at hindi ko rin alam kung bakit. Pero biglang sumagi sa akin ang panaginip ko nitong mga nakalipas. Naalala ko tuloy bigla si Amelia Cabanong at nag-alala ko para sa kanya. Kumusta na kaya siya? Hindi pa kami nakikita ngayon ah. Sana lang talaga walang mangyaring masama sa kanya. Sana hindi magkatotoo yung masama kong panaginip. Nagmadali na ako sa paglalakad hanggang marating ang parke. Doon ay nakita ko sina Cruz, Juan at Andel na nag-aayos ng kani-kanilang mga sarili. May dala silang bola pero di ko alam kung tapos na silang maglaro o magsisimula pa lang. Nawala tuloy agad sa isip ko ang nakakakilabot na nangyari kanina sa tapat ng bukuhan. Mga pre, tapos na kayo maglaro? Uy, nandiyan ka pala. Magsisimula pa lang kami. May mga nagzuzumba kasi kanina rito Kaalis-alis lang din. Sakto. Tara, laro ka dito. Dalawahan tayo. O sige, maglalaro ako. Nagpapawis na nga kami at mabilis na lumipas ang oras. Masaya ang naging laban dahil halos tabla lang. Nagpahinga muna kami at napagkwentuhan ulit ang tungkol sa nakitang patay dun sa bukid. Sina Juan at Andel ay naniniwala rin na hindi pangkaraniwan ang gumawa nun. Pero ako ay saktuhan lang. Kahit probinsyano kasi, ay hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganung bagay. Kaya madalas din ako noon na nakakaalita ni Tita Belen, lalo na pagdating sa pagsunod sa mga pamahiin. May nakwento pa sila na ngayon nga raw ay parang may kakaiba sa aming lugar. Sabi nga raw ng pari sa simbahan ay parang nagsisimulang pagharian ng kadiliman ng baryo, pero ayaw ko yung paniwalaan. Lumipas ang ilan pang araw, muli na naman ako na naginip pero sa pagkakataong ito ay mas malinaw na. Dahil tuloy dito ay mas lalo akong nag-alala para kay Amelia. Ilang araw ko na rin siyang hindi nakikita at wala naman akong ibang mapagtanong ang ibang tao. Katulad ni Cruz, hindi rin kilala ni Juan at Andel ang babaeng tinutukoy ko. Sa tagal nila sa lugar na yon, wala silang naririnig na nagngangalang Amelia. Biyernes ng gabi, bilog na bilog ang buwan at tila malinsangan ng paligid. May aircon naman sa kwarto ko pero hindi pa rin ako nakatiis at mas pinili ko pa rin buksan ang bintana. Nasanay kasi talaga ako sa sariwang hangin. Ganun kasi ang ginagawa ko sa bahay ni Tita Belen kapag ayaw kong mag-electric fan. Eksakto 12:00 ng hating gabi, hindi pa rin ako makatulog. At habang nag-i-scroll sa social media sa cellphone, ay nakarinig ako ng mahihinang ingay mula sa labas ng kwarto. Tumigil ako sa ginagawa at kagad bumangon sa kama. Maraan kong binuksan ang pinto ng kwarto at sumilip sa hagdan na nasa kaliwang banda malapit sa pinto ng terrace. Doon kasi nang galing ang ingay. Sumilip ako sa labas mula sa salamin ng pinto hanggang sa makita ko na naman ang pusang itim. Sigurado ako na ito ang pusang sinasabing aswang ni Mang Beloy. Napatras ako nang makita na tila nag-iba ang kulay ng mga mata niya. Mula sa pagiging kulay dilaw ay naging pula ito. Pero hindi ako nagpatinag. Hindi naman kasi ako natatakot sa kanya sa totoo lang. Akala ko ba
Hindi na mapapasok o madadalo ng aswang tong bahay namin, sabi ni Mang Biloy. Bakit nandyan na naman tong pusang to? Uy, umayos ka nga dito! Kitang-kita ko kung paanong miti sa akin ang pusa na parang tao. Pagkatapos nito ay umalingasaw na naman ang kakaibang amoy ng langis. Ganitong-ganito rin ang naamoy ko nung nakaraang gabi. Kaya dito ko na siguro na sa hayop na yun nanggagaling. Siya pala yung naaamoy ko na yun. Ibig sabihin, totoo talaga na may aswang sa lugar na to. Hoy! Aswang ka! Umalis ka nga rito! Naglakad siya hanggang sa hindi na naabot ng paningin ko. Dahil dito ay bumalik ako sa kwarto para doon siya silipin. Pero pagpasok ko ay sumalubong sa akin ang may kalakasang hangin. Pagtingin ko sa bintana ay tinatangay na rin ng kurtina ng hangin. Pagkalaon ay muling umalingasaw ang kakaibang amoy ng langis. Hanggang sa maya-maya pa ay nakarinig na ako ng pumapagaspas na pakpak sa labas. Hindi pa man ako nakakalapit ay lumantad na ang nakakakilabot na nilalang. Gulong-gulo ang mahabang buhok nito na parang bruha. Nakakatakot ang itsura na parang taong paniki at may malalaking nangingitim na mga pakpak. Nang tingnan ko ang balat niya, para yung kahoy na maugat-ugat. Mahaba rin ang dila pero manipis yun at ang mga mata ay namumula ng husto. Inay ko po! Halimaw! Nagkampay yun ng pakpak kaya napatras ako. Lalo na nang sinubukan itong pumasok mula sa bintana. Mabuti na lang ay malaki ang pakpak nito kaya hindi nagkasya. Hindi ko pa man suot ang pulang pulseras na may Carmen de Guerra. Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Umalis ka na! Umalimuyak ang amoy ng dugo mo. Napapaliw na ako sa iyo, Lloyd. Ha? Teka, paano mo ako nakilala? Importante pa bang malaman mo yon? Papasukin mo ako at ang matikman na kita. Hindi ka pwede pumasok. Sabi naman Biloy, hindi ka na raw makakadalaw dito dahil sa orasyon niya. Oo, tama siya. Hindi na makakatungtong ang kahit na sinong alagad na kadiliman sa bakuran ninyo. Maliban na lang kung mamamatay na mismo ang nagsagawa ng orasyon sa lugar na ito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin. Oo, tama ang naisip mo, Lloyd. Pinatay ko na ang walang yang yon na sagabal sa plano ko. Ilang araw ko na rin siyang minamanmanan hanggang sa makakuha ko ng tiyempo. Ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Takam na takam talaga ako sa iyo. Manang Gomez! Tulong! Nandito yung aswang! May halimaw dito! Tulong! Galit na nagpumilit pumasok ang nakakatakot na aswang. Subalit dumating na rin si Manang Gomez. Gulat na gulat din siya nang makita ang halimaw. At mabuti na lang ay handa rin siya. Kaganyang sinaboy ang asin na may basbas na galing sa simbahan. Pinayo kasi ito ni Mang Biloy nung nakaraan. Sa pulang aswang sa muka, pakpak at ilang pang bahagi ng katawan. Biglang umusok ang katawan niya at nalusaw na parang asido ang tinamaang parte. Dahil dito ay napaangil ang halimaw sa galit. Isang nakakapangilabot na along ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Susugod pa sana ito sa amin pero muling nagsaboy si Manang Gomez. Kaya wala na itong mapagpilian kundi ang lumipad palayo. Dali-dali ko namang isinara ang bintana at kinandado. Saka napatingin sa kasambahay na tila gulat na gulat din. Aswang ba talaga yon? Opo, yung halimaw po na yun ang pusang itim. Manang, nakita ko siya sa terrace bago magpalitan nyo bilang aswang eh. Sabi ko naman sa iyo, huwag mo nang bubuksan ang bintana, Lloyd. Nakasara naman po ah. Kasasara mo lang talaga. Ay teka, paano katuntong ulit yung halimaw na yon dito sa bakuran natin? Nag-orasyon na dito si Biloy ah. Wala na po si Mang Biloy. Anong wala? Patay na po siya. Yun ang sabi ng aswang. Pinatay na niya si Mang Biloy. Kaya
wala nang epekto yung ginawang orasyon sa buong bakuran. Matapos kong ipaliwanag ang nangyari, ay merong kagad tinawagan si Manang Homes. Ito'y para kumpirmahin kung totoo ang aking sinasabi. Habang nakikipag-usap siya sa kabilang linya, tinawagan ko rin muna si tatay para ipaalam ang nangyari. Gulat na gulat sila ni Mama Estra at hindi makapaniwala sa ikinuwento namin ni Manang. Ramdam ko ang matinding pag-aalala ng tatay ko sa akin. Pero sinabi ko lang sa kanya na ayos lang ako at kaya ko ang sarili ko. Alam kong sa ganoong paraan, kahit papaano ay mababawasan ang pag-aalala nila sa ibang bansa. Sinabi ko rin kay Tita Belen ang tungkol dito. Pareho rin sila ng naging reaksyon ni tatay. Pinauwi pa nga ako roon pero ayaw ko namang iwan si Manang. Baka kasi siya pa ang balikan ng aswang at patayin. Siguradong hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nangyari yon. Kinabukasan ay kumalat nga kagad sa baryo ang nangyari kay Mang Biloy. Totoo nga na namatay siya sa karumal-dumal na paraan. At sigurado kami na ang aswang na umatake sa bahay ay ang gumawa nito sa kanya. Lumaganap din kagad sa baryo na sinugod kami ng aswang, kaya marami tuloy ang mga osyosero at osyosera na panaypunta sa bahay. Nakikipag-usap sila lagi kay Manang Homes para lang makakuha ng mapagchichismisan. Ilang araw pa ang lumipas. Makailang beses nang naganap si Manang Homes ng albularyo pero walang nagtangka na orasyonan ang bahay namin. Natatakot kasi sila na baka sapitin din nila ang sinapit ni Mang Biloy. Mabuti na lang din at hindi pa rin nagpapakita ang aswang pagkatapos ng gabing yun. Kaya kahit papaano ay kampante pa rin kami sa bahay. Sa tansya kasi namin ay napuruan ng aswang matapos siyang masapul ng asin na may bendisyon galing simbahan sa muka, pakpak at iba pang bahagi ng katawan. Madalas din kasing nag-i-sleep over sa amin ngayon sina Cruz, Juan at Andel. Pinatatauhan din talaga ang bahay para maiwasang maulit ang nangyari. Balak na rin pabindisyonan ulit ang buong lupa, pero wala pa sa ngayon ang pari, kaya naghihintay-hintay pa kami. Sumapit na naman ang isang linggo, Biyernes ng gabi at magkakasama kami sa kwarto ni na Cruz, Juan at Andel. Nakasara ang bintana at meron asing nakabindisyon sa gilid. Kampante kaming lahat sa pag-aakalang hindi mapapasok ng aswang ang silid. Tulog na tulog ang mga kasama ko nang makarinig ako ng ingay. Ayaw ko sanang lumabas ng kwarto pero nag-aalala ako kay Manang Homes. Bumaba ako sa ground floor dahil doon ko narinig ang ingay. Ang akala ko nga ay si Manang lang yon, pero hindi pa rin naaalis sa isip ko ang pangamba. Dahil din dito ay lagi ko na rin tuloy suot ang pulang pulseras na may pendant na Carmen de Guerra. Para rin makasigurong may panlaban, dinala ko ang baseball bat. Habang palapit ako ng palapit sa kusina ay mas lalong lumalakas ang ingay. Kaya mas lalo rin akong kinakabahan. Pero siyempre, tinatapangan ko pa rin kahit ang totoo ay nakakatakot. Manang Homes, ikaw po ba yan? Habang nasa sala, nagpalinga-linga muna ako sa paligid bago marahang naglakad papunta sa pintuan ng kusina. Pagdating doon ay saglit akong tumigil at sumandal. Bigla na lang kasing tumahimik ang paligid. Kinutuban ako na baka natunugan na ako ng kung sino mang nilalang na naroroon. Habang nagpipigil ng sarili, may pitong hinawakan ng magkabilang kamay ang lumang bat. Nagbabaka sakali na lang din ako na sana ay panaginip lang ito ng gabing yon. Ako, Lloyd, ano ba itong ginagawa mo? Nagtatapang-tapangan ka. O pwede mo namang gisingin ang mga kasama mo dito ngayon eh. Bakit mag-isa kang pumupunta dito sa kusina? Ano ka ba? Hindi ko na halos natapos ang huling salita dahil muli na naman nagkalansingan ng mga gamit sa kusina.
Sa gulat ay kamuntikan pa nga akong mapasigaw. Mabuti na lang ay natutup ko kagad ang bibig at mabilis na napasandal sa gilid. Huminga muna ako ng malalim at pilit na ikinalma ang sarili bago dahan-dahang dumungaw sa pintuan. Mula sa pinopwestuhan ay kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang kalahating katawan na tila may kung anong hinahanap-hanap sa kusina. Nagulat din ako dahil nakabukas na ang pinto sa likod ng bahay. Pagbukas ko ng ilaw ay dito na nga tumambad sa akin ang itsura nito. Halos masuka-suka ako nang makita sa ibabaw ang lamang loob ng kalahating katawan. Muli ring umalingasaw ang amoy ng kakaibang langis, kaya napatras ako at napasigaw. May kalahating katawan, Manang Gómez! Tila narinig ako ng kalahating katawan. Pumaling kasi ito sa direksyon ko at mabilis na naglakad ang mga paa nito na parang sasalakay. Sa sobrang pagkataranta ay na-outbalance ako. Natumba ako paharap at nabitiwan ng bat na hawak ko. Tumalsik yun sa malayo at bago ko pa makuha ay dinambahan pa ako ng kalahating katawan. Kahit alam ko namang tila wala tong laban, nataranta pa rin ako at nagsisisigaw na lang. Akala ko rin talaga noon ay matapang talaga ako pero alam ko na ngayon sa sarili ko na isa akong malaking duwag. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Halos lumawit na ang lalamunan ko sa kakasigaw. Hanggang sa marinig ko na sila Cruz, Juan at Andel na nagtatakbuhan pababa. Nang makita nila ang kalahating katawan na nakadagan sa akin, hindi nila alam kung matatawa ba sila o matatakot sa itsura ko. Pero mabuti na lang ay dali-daling dinampot ni Cruz ang bat at hinampas ang kalahating katawan. Tumasik yun pabalik sa kusina. Napatingin naman ako doon dahil biglang nawala ang kalahating katawan. Oh, saan nagpunta yun? Hindi ko alam, pre. Sige na, tumayo ka na dyan. Patayo pa nga lang ako nang marinig nga namin ang mabigat na yabag ng paa mula sa kusina. Napatingin kaming apat doon at ganun na lang ang gulat namin nang mabilis na tumakbo ang kalahating katawan. Buwisit na yan. Kahit kalahati lang, nakakatakot. Paluin mo pa, pre. Eto na nga eh. Tumakbo kayo sa hagdan, guys. Pagtungtong namin ni Juan at Andel sa ikatlong baitang ng hagdan, ay saka muling pinalo ni Cruz ang pasugod na kalahating katawan. Tumalsik na naman yon, pero sa pagkakataong yon ay tumama na ito sa pader bago lumagpak sa sahig. Lumabas na rin si Manang Gómez mula sa kanyang silid. May dala siya ulit asin na may bendisyon. Nang makita niyang nagpupumilit tumayo ang kalahating katawan, ay sinaboy niya kagad ang asin. Nagkakakawag yun at maya-maya pa ay narinig namin ang nakakakilabot na hiyaw mula sa hindi kalayuan. Napadungaw kaming lahat sa bintana sa sala. Hindi namin alam kung saan titingin dahil sa lakas ng pag-angil. Pero nang muli kaming bumaling sa kinaroroonan ng kalahating katawan ay wala na ito. Dali-daling tumakbo si Manang Gómez at isinara ang pinto sa likod ng bahay. Bumalik siya sa amin pagkalaon na tila hingal na hingal at takot na takot. Sigurado po kami kanina, Manang. Kinandado namin yun. Ako po mismo nagkandado. Eh kung ganon, paano nakapasok yung kalahating katawan na yon? Hindi rin namin alam eh. Nagising na lang ako kanina tapos pagtingin ko po sa kusina, nandun na yung kalahating katawan na yun. Ano po ba yun? Katawan yun ng manananggal. Paano kaya nakapasok yun dito? Palaisipan nga sa amin kung paanong nakapasok ang katawan ng manananggal sa bahay na yun, Kabanong. At dahil sa nangyaring to, ay hindi na kami halos nakatulog. Pagsikat ng araw ay umugong na naman ang ingay patungkol sa nangyari. Dahil dito ay natakot na ang mga tao sa baryo. Lalo na at 3 na ang naitatalagang namatay dahil sa aswang. Nakumpirma na nga rin na isa itong manananggal at lumabas na ako lang talaga ang target ng nasabing halimaw. Nagkaroon tuloy ng gulo dahil hiniling ng mga marami na umalis ako sa baryo dahil ayaw ng mga taga rito na naroroon ako.
Kaya nagdesisyon na rin talaga ako na umalis. Habang nag-iimpake ng mga gamit, ay nagring ang cellphone ko. Sinagot ko ito kaagad nang mabasa ang pangalan ni tatay. Tay, magandang araw po rito at magandang gabi dyan. Bakit po kayo napatawag? Bumabati ka ng magandang umaga at gabi pero ang lamya ng boses mo. Medyo malungkot lang po dahil sa akin nakakagulo yung mga taga rito sa inyo. Pagpasensya mo na mga taga dyan, anak. Intindi mo na lang dahil natatakot sila sa nangyayari. Pero kung nandyan lang kami ng Mama Estera mo, hindi ka namin hahayang ipagtabuyan ng mga taga dyan. Nakakainis lang din sa parte ko Bilang tatay mo, wala man lang ako magawa. Wag niyo na pong pakaisipin yun, tay. Ang mahalaga po okay naman ako. At saka po, para na rin to sa ikabubuti ng lahat. Ang gwapo mo kasi anak Kaya pati manananggal nahabol-habol ka. Si tatay naman, ng asar pa. Ang dami namang makakagusto sa akin. Bakit yung aswang pa? Pinapagaan ko lang ang pakiramdam mo, anak. Para naman hindi ka malungkot sa pag-alis mo dyan. Ang totoo nga yan naiinis ako sa sarili ko. Ako ang nagpilit-pilit sa iyo na magpunta dyan tapos ganito ang nangyari. Pakiramdam ko tuloy kasalanan ko. Tay, wag yun na pong sisihin ang sarili nyo. Ayos lang naman ako. Gusto ko rin naman pong pumunta rito Nagkataon lang po talaga na, sabi nyo nga po, nagustuhan pa ako ng isang manananggal. Mas okay sana kung si Amelia na lang ang nagkagusto sa akin Sino naman yung Amelia na yon? Yun nga po, tay Yung una at huli naming pagkikita nung unang dating ko rito sa inyo. Hindi rin naman siya kakilala ng mga taga dito. Kaya kahit gustuin ko mang magpaalam hindi ko rin alam kung paano. Hayaan mo na, anak. Ipapakilala kita sa mga taga rito. Naisip na kasi namin ng Mama Estra mo na sa susunod na taon kukunin ka na namin. Maghintay-hintay ka lang dyan. Sige po, tay. Basta, mag-iingat ka dyan Balitaan mo ako kapag nakauwi ka na sa Tita Belen mo. Opo, tay. Kayo rin po. Mag-ingat po kayo. Salamat po at pakikumusta na lang po ako kay Mama Estra Pagkatapos namin mag-usap ni tatay ay medyo gumaan ulit ang pakiramdam ko, kabanong. Ganito talaga ang nangyayari sa tuwing nakakausap ko siya kahit sa maiksing oras lang. Grabe rin kasi talaga ang pagka-miss ko sa tatay ko. Kung pwede nga lang na araw-araw o gabi-gabi kaming magkausap, baka lagi ko siyang tatawagan. Maya-maya pa, pagkatapos kong mag-ayos ng mga gamit, narinig ko na sa labas ang tunog ng sasakyang inarkila ni Manang Homes para magatid sa akin. Paglabas ng gate, ay nagulat ako dahil nandun din sina Cruz, Juan, Andel at pare-pareho silang may dalang mga gamit. Oh, saan kayo pupunta? Saan pa? Hindi sasama sa'yo. Ha? Seryoso? Oo nga. Hindi to prank, tangik. Di ba, Manang Homes? Lloyd. Pumayag naman yung mga magulang nila dahil sa takot ngayon dito sa baryo. Pero 2 linggo lang silang magbabakasyon sa inyo. Nakausap na rin naman namin ang tatay mo at ang tita Belen mo roon sa inyo. Payag naman siya. Natutuwa nga siya dahil meron ka na nga rin mga bagong kaibigan. Oh, ayaw mo pang maniwala Sabi ko naman sa'yo, pre. Anong naisip nyo? Bakit nyo naisipang sumama sa akin dun sa amin? Siyempre, sanggang dikit na tayong lahat After nating makainkwentro yung kalahating katawan ng manananggal. Puro talaga kayo kalokohan, no? Pero, salamat sa inyo mga pre, Matapos kaming magngitian, ay sinabihan na nga kami na isakay na namin ang mga gamit sa kotse. Sumakay na kaming lahat kasama rin si Manang Homes. Mag-i-stay din kasi siya ng 2 linggo sa bahay ni Tita Belen. Habang nagmamaneho, ay nag-check ako ng gamit.
Pagkarating sa tapat ng basketball court, ay saka ko lang naalalang nakalimutan ko ang cellphone ko. Pinahinto ko ang sasakyan para balikan yon. Binigay sa akin ni Manang Homes ang susi kaya dali-dali akong tumakbo. Hindi na rin ako nagpasama para mas mabilis. Pagdating sa loob ng bahay, kinuha ko kagad sa sala ang cellphone. Lumabas kagad ako at patakbong bumalik sa kotse. Hanggang sa mapahinto ko sa tapat ng bukuhan. Nagulat na lang ako nang makita roon si Amelia. Nanlaki ang mga mata ko habang natitigilan. Amelia? Balita ko, aalis ka na. Oo nga eh. Nabalitaan mo na rin naman siguro yung nangyayari ngayon. Hindi ka ba mapipigilan? Ngayon na kasi ako hindi naging abala eh. Sayang, kung kailan na may oras na ako. Okay na kasi ngayon ang lola eh. Salamat ulit sa pagtulog mo sa paghahanap ng tawa-tawa ha. Walang anuman. Alam mo, wala talaga akong choice eh. Kung sa akin lang, ayaw ko rin talagang umalis. Pero, yun ang gusto ng mga tao dito eh. Dahil iniisip nilang ako lang ang target ng aswang. Ayaw ko na rin ng gulo eh. Ang bait mo naman pala. Lalo ko natatakam na matikman ng sariwa mong dugo at karne. Kasi ang mababait na tao raw, malambot ang karne at matamis ang dugo. Ano? Hindi kita maintindihan. Bakit ka bumubulong-bulong dyan? Pasensya na. Huwag mo akong pansinin. Mabuti pala't lumabas ako. Dahil kung hindi, baka umalis ka ng hindi ko namamalayan. Oo nga eh. Mabuti na lang at nagpakita ka. At least, makakapagpaalam ako sa iyo na maayos. Nung nakaraan pa nga kita hinahanap eh. Talaga? Oo nga. Pinagtanong-tanong na nga kita dun kina Cruz eh, Juan at Andel. Pero ang sabi nila, wala naman daw silang kakilalang Amelia. Alam mo, nahihiwagaan tuloy ako sa iyo. Gusto ko nang isipin na ikaw yung manananggal eh. Pero sa ganda mong yan, parang imposible. Sus, nampola ka pa. Aalis ka na't lahat-lahat eh. Pero, seryoso. Mamimiss kita. Totoo bang mamimiss mo ko? Oo. Ayaw mo ba? Gusto. Ang totoo niyan eh, ako rin. Mamimiss kita. Huwag ka na kasing umalis. Dito ka na lang para makasama na kita. Hindi ko alam pero dahil sa mga sinabing yun ni Amelia, ay parang nanayo ang mga balahibo ko sa katawan, Kabanong. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa kakaibang sensasyon na tila bumabalot sa aming dalawa. Bumilis ang tibok ng puso ko na parang tambol. Lalo na nang lumapit siya sa akin at makipagtitigan mata sa mata. Para akong nahipnotismo sa taglay niyang kagandahan at namalayan ko na lang na naghahalikan na kaming dalawa. Parang may kakaibang kuryenteng gumagapang sa buo kong katawan at nagsimula akong makaramdam ng kakaibang init. Pero nabitin ako nang bigla siyang tumigil saka lumayo ng kaunti at ngumiti sa akin. Huwag ka mag-alala. Magkikita pa naman tayo eh. Ha? Magkikita pa naman tayo? Oo. Paano naman? Pupuntahan mo ako? Basta, mag-iingat ka. Mamimiss kita, Lloyd. Lalo na yung amoy mong nakaka-addict. Grabe ka naman sa nakaka-addict na amoy. Tumakbo na si Amelia palayo. Kaya di ko na naituloy ang gusto kong sabihin. Hahabulin ko pa sana siya pero nakita ko na rin si Cruz na tumatakbong papalapit sa akin. Uy pre, nandiyan ka lang pala. Nag-alala na kami sa iyo eh. Baka dinambahan ka na naman nung kalahating katawan ng manananggal. Loko-loko. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Juan nung nakaraan. Kung siya raw yung dinaganan nung kalahating katawan na yun, baka raw napagsamantalanan niya yun. Sira ulo kayo. Tara na nga, pre. Talagang tara na. Ikaw na lang talaga hinihintay eh. Tumakbo na kami pareho papuntang sasakyan. Sa pagkalaon ay nagbiyahe na kami pabalik sa bahay ni Tita Belen. Matapos ang ilang araw naming pagbabalik sa bahay ni Tita Belen,
Masasabi kong naging payapa rin ang lahat. Walang kahit na anong kakaibang pangyayari. Walang maalingasaw na amoy ng kakaibang langis. At higit sa lahat, ay wala akong nakakatindig balahibong pakiramdam na parang may nakamasid sa akin mula sa dilim. Si Manang Homes ang tila nagsilbing bagong kasambahay ni Tita. Ang dahilan kung bakit parang nabuhay ulit ang bahay namin. Natutuwa ko dahil nakikita ko silang pareho na masigla, masipag at higit sa lahat ay may kakaibang talent sa pagluluto. Sabi nga ni Tita Belen sa akin, parang nabuhay daw ulit ang mga niluluto ng nanay ko. At sa totoo lang, totoo nga. Yung tinola niya, may linamnam na parang may halong lihim na sangkap. Yung tipong kapag nalasahan mo, gusto mo na lang na tumira sa kusina. Si Tita nga na halos araw-araw ngumingiti habang kumakain, bihirang-bihira yun mula nang mamatay si Mama. Kaya pinagpapasalamat ko rin na sumama sa akin si Manang Homes. Kami naman ni na Cruz, Juan at Andel, ewan ko kung anong tamad na nila lang ang sumapi sa amin dahil simula na makauwi kami, ang routine lang namin ay kumain, matulog at maglaro sa basketball court. Wala na rin kasi kaming ginagawa sa bahay dahil sinalo na lahat ni Manang Homes. Kaya mas madalas pa kaming nakatambay sa tapat ng basketball court kaysa sa bahay. Malaki ang pinagbago ko pagkatapos ng engkwentrong yon. Pero sa tulong ng mga bagong kaibigan ay nakalimot kagad ako sa takot. Yun nga lang, may pagkakataon na hindi ko din alam sa sarili ko dahil lagi kong naaalala si Amelia. Kung minsan nga ay napapanaginipan ko siya pati ang bukuhan. Hindi pa rin nawawala sa isip ko ang pag-aalala na baka siya naman ang mapahamak sa mapaminsalang manananggal. Isang linggo lang ang lumipas nang inakala kong katahimikan at kasiyahan. May dumating na balitang parang pumunit sa kalmadong paligid namin. Isa sa mga dati kong katrabaho sa tindahan ni Aling Nena na si Berto ay natagpo ang patay sa gilid ng daan. Ayon sa mga tsismosa sa tindahan, napagdiskitahan ng mga kaaway niya. Pero ang sabi naman ng ilan ay sinalakay ng mabangis na hayop. Meron din akong narinig na sinasabing aswang ang pumatay. Nang babalitaan namin to, ay ramdam ko ang pag-aalala ng bawat isa para sa akin. Pero ako ay nagsawalang bahala lang at hindi na inisip pa ang tungkol dito. Medyo nalungkot kasi ako talaga sa pagkamatay ni Berto. Iho, Lloyd, kinakabahan ako para sa iyo. Huwag ka muna maglalalayo ha. Baka mamaya yung dahilan ng pagkamatay nung sinasabi mong katrabaho dahil sa, alam mo na. Hindi naman po siguro, Manang. Baka nagkataon lang talaga. Marami po kasing kaaway ang si Kuya Berto Kaya malamang napagdiskitahan yun at binaboy na lang din yung katawan niya bilang ganti. Basta, mag-iingat ka pa rin. Mahirap na. Opo. Salamat po sa paalala, Manang. Pagkatapos naming mag-usap, ay pinayuhan din ako ni Tita Belen. Nakinig naman ako sa mga sinabi niya dahil may punto. Baka rin kasi nag-aalala si tatay sa ibang bansa at makaapekto pa ito sa pagtatrabaho niya roon. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay mas naging aktibo ko sa panalangin. Isang gabi ay muli akong nanaginip ng patungkol sa bukuhan. Nagtaka lang ako dahil wala na ako roon. Pero bakit napapanaginipan ko pa rin? Hindi ko na lang din pinansin yon dahil wala namang masyadong nangyayari. Tuloy ang buhay naming magkakaibigan. Katulad pa rin ng nakaraan, kain, maglalaro sa court at matutulog. Hayahay talaga kami. Sabado ng kinagabihan, pilit kong binubura sa isipan ang narinig ko na namang balita patungkol sa bagong kaso na naman ng pagkamatay. Katulad din halos na nangyari kay Berto. Pero sa kabilang baryo na. At para mawala ang kaba, ay niyaya ko na lang sila Cruz, Juan at Andel na manood kami ng dance contest sa kabilang barangay. Sigurado ka ba, pre? Oo, pumayag naman si Tita Belen
At saka, nagpaalam na rin ako kay Manang Homes. Kaya, tara na. Pampawala ng boring. Malay natin, merong sumayaw doon na magandang chicks. E di, magpakilala na tayo. Uy, parang gusto ko yan ah. Kapag talaga mga babae, hindi ka nagpapahuli, no? Siyempre, basta, yabab, G ako dyan, pre. Putik, naging pabaliktad na yung salita mo, ah. Nagtawanan na lang sila Juan at Andel. Pagkatapos ay naglakad na kami papunta sa pinagdarausan ng dance contest. Malapit lang naman, mga 3 kilometro siguro mula sa amin. Sa probinsya, hindi yan kalayuan, kaya hindi na rin namin pinalampas. Pagdating namin doon, ang ingay ng lugar. Mararamdaman mo talagang fiesta dahil sa daming nagtitinda sa labas. Pagdating naman sa court, ay siksikan ng lahat para lang makapanood na maayos. Tumagal kami doon hanggang alas 10 ng gabi. Halos manalo pa nga si Cruz sa pustahan kung sino ang pinakastig sumayaw at kung sino ang mananalo. Pero di na namin tinapos. Tumawag na kasi si Tita Bilen at nagsabi na umuwi na raw kami. Habang tinatahak namin ang madilim na daan, nagtatawanan pa kami nung una. Pinag-uusapan kasi namin yung mga kengkoy na sumayaw na parang nagtitrip lang. Dahil ako lang ang may dalang cellphone, kaya madali itong nalobat. Nag-decide na lang kami na patayin muna saglit ang flashlight nito. Maliwanag na rin naman kasi ang buwan. Maya-maya pa, sa gitna ng pag-uusap namin ay biglang may umalulong na aso mula sa hindi kalayuan. Dahil dito ay napahinto kami at biglang nanahimik. Napatingin kami sa kinaroroonan ng alulong bago magkatinginan sa isa't isa. Parang nilamon ang katahimikan ng paligid. Natanging tunog lang ng mga kuliglig at huni ng palaka ang naririnig namin. Hanggang sa biglang umihip ng malamya ang hangin. Napatingala ako dahil parang nakarinig ako ng kung anong lumilipad sa taas namin. Maya-maya pa, umalingasaw ang isang pamilyar na amoy. Napakunot ako ng noo dahil dito. Pero kalaunan ay nanlaki ang mga mata ko nang maalala ang nasabing amoy. Naamoy niyo ba yan mga pre? Oo, naamoy mo rin, Lloyd. Anong amoy ba yun? Parang langis na ewan. Tatandaan ko yung amoy na yan, mga pre. Ano ba yung amoy na yan, pre? Kung natatandaan mo? Yun yung amoy ng aswang na humabol sa akin. Yung mana ng ha? At bago ko pa matapos ang pagsasalita, ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mas lumakas ito. Mas lumamig at mas naging nakakakilabot. Kasunod nito, ang pagtigil ng mga nag-iingay na palaka at kuliglig sa paligid. Muling umalulong ang aso sa hindi kalayuan at nagsunuran na rin ng iba pa na parang sumasagot sa panawagan ng kamatayan. At ilang saglit pa nga, mula sa itaas ng punong mangga na nasa gilid ng nilalakaran naming apat, napalingon kami roon ng sabay-sabay dahil may narinig kaming pagaspas ng pakpak. Sigurado ko sa sarili ko na malaki yun at hindi basta-basta ordinaryong ibon. Meron na akong ideya sa utak pero ayaw ko munang pangunahan ng takot ko. Binuksan ko ulit ang flashlight ng cellphone ko. Saka itinutok doon ng liwanag. Sabay-sabay ulit kaming napatingin doon hanggang sa makita na nga namin ang nakakatakot na manananggal. Hindi ako po pwedeng magkamali. Ang nilalang na yon ay ang nakaengkwentro ko sa bahay mismo ng tatay ko. Ngumiti yun sa amin habang nananatiling nanlilisik ang mga mata. Mas nilakasan pa nito ang pagaspas ng mga pakpak. Kaya mas lalo kaming nilamig sa takot. Mga pre, may aswang! Yan yung aswang na nakaengkwentro ko doon sa lugar ninyo. Takbo na, pre! Hindi pa man kami nakakatakbo, ay nauna nang lumipad ang manananggal. Nandiri ako nang makitang tila nakasabit ang bituka ng halimaw sa hangin, na parang mga pusod na may sariling buhay. Ang mukha niya ay mas pumangit
kesa nung una at ang ngiti niya ay Diyos ko, parang sinabuyan ng dugo. Napatili si Andel at si Juan naman ay tumakbo ng parang walang kasama. Hindi ko tuloy alam ang mararamdaman ko habang pinagmamasdan sila kung paano mataranta. Imbis na matatakot ako ng husto, hindi ko rin alam kung bakit para akong natatawa na ewan. Hinabol namin sila ni Cruz at sinabayan. Pero ang manananggal ay patuloy na lumipad papunta sa amin. Dahil dito ay mas lalo lang kaming nagmadali sa pagtakbo. Lloyd! Ang lapit na sa atin ng aswang! Bilisan niyo mga pre! Huwag kayong titigil ha! Kung ayaw niyo madagit ng aswang! Dahil sa pagkataranta ay tila nagkanya-kanya kami. Pero hindi ko rin hinayaan na magkahiwa-hiwalay kaming apat. Sinundan ko si Juan at nang mahawakan ko siya ay hinata ko kaagad. Mabuti na lang talaga ay nahila ko siya dahil kung hindi ay tiyak na siya ang uunahin ng manananggal. Pagtingala namin ay nawala nga yun. Pero narinig pa rin namin ang pagaspas ng mga pakpak mula sa hindi kalayuan. Nagpatuloy na kami hanggang sa makita ko na ulit sina Cruz at Andel. Mga pre, dito tayo sa bakanting lote. Doon tayo dumaan, bilis! Sumunod sila sa akin, Kabanong. Pagdaan namin sa nasabing bakanting lote ay pare-pareho kaming nagulat dahil sa pag-atungal ng kalabaw. Pero nang tapatan ko ng ilaw ay mas nagulantang ako dahil manananggal pala talaga yun na nagtago sa likuran mismo ng nasabing hayop. Sa sobrang pagkabigla ay naibato ko ang cellphone ko sa mukha ng manananggal. Tumakbo na kami palayo at nagpatuloy para matakasan ang nasabing nilalang. Par, napapagod na ako. Ibigay mo na lang ako sa manananggal. Huwag ka nga magbiro ng ganyan, pre. Kaya mo yan at makakauwi tayo sa bahay, dali. Pagod na talaga ako eh. Promise. Bilisan mo na nga. Nang maramdaman kong parang bumaba yung nilalang sa likod namin, napalingon ako saglit. Sa sinag ng buwan ay nakita ko yung katawan niya. Natadtad ng dugo at parang kumikintab sa ilalim ng liwanag. Para makaiwas kami, hinawakan ko ang mga kasama ko na parang silang niyayakap. Pagkatapos ay tumalong kami ng sabay-sabay sa gilid ng bukirin. Si Andel muntik nang mahawakan sa paa nito, pero mabuti na lang ay nasipan niya ang manananggal sa muka. Basang-basa ang mga katawan namin pero hindi kami huminto. Pagkapang namin sinuyod ang bukirin para lang matakasan ng halimaw. Nang tumingala ako, ay nakita ko yon na lumilipad pataas. Pagkatapos ay saka yun humalakhak na parang nangungutya. At sa unang pagkakataon ay narinig ko ulit na nagsalita ito. Namiss ko ang ganitong klase ng abulan, Lloyd. Sabi ko naman sa iyo eh, makikita tayong muli, di ba? Napaisip ako sa sinabi ng manananggal, hanggang sa maalala ko si Amelia. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ang mga bagay-bagay. Pero sa kabilang banda, ayaw kong tanggapin na totoo ang mga naiisip kong yun. Hindi ikaw yan! Humalakak ulit ang aswang at saka dumapo siya sa kabilang bahagi ng bakod ng bukirin gamit ang lamang loob ng kalahati niyang katawan. Halos 3 metro na lang ang layo niya sa amin. Winagwag niya ang mga pakpak niya na parang payong na itim. Pagkatapos ay saka siya nagkampay-kampay na parang aliw na aliw. Naparito ako para sunduin ka, Lloyd. Halika na't umuwi na tayo. Dadalhin na kita sa kuta dahil sabit na ako sa amoy mo. Hindi na talaga ako makapaghintay pa. Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Bakit ba kung hinahunting mong aswang ka? Marami namang iba dyan, ha? Magandang tanong. Dahil gusto ko ang amoy mo. Humahalimuyak ang amoy ng dugo mo. Nakakabaliw at ang sarap-sarap mong tingnan. Alam mo ba na mga taong mababait at matatakotin, sila yung may mga pinakamasarap na lasa ng sariwang dugo? Nga namis yun at ang karne nila ay talaga namang malambot. Ganun ka, Lloyd. Kaya bakit kita pakakawalan?
Hindi ako sasama sa'yo! Alam ko naman yun eh. Kaya nga kita hinahabol-habol eh. Kaya habang natutuwa pa ako, magkusa ka nang sumama sa akin. Dahil kapag hindi na ako natuwa, iisa-isay ko nang papatayin ng mga taong nakapaligid sa'yo. Simula sa mga kasama mo ngayon, hanggang sa... Tingnan na lang natin, walang yang halimaw ka! Matapang na tumayo si Cruz at dumampot ng mga putik. Saka pinagbababato ng sunod-sunod sa aswang. Nung una ay nakakaiwas pa ang manananggal. Pero nang tumulong na rin sina Juan at Andel, ay magkakasunod na yung tinamaan sa muka at pakpak. Hindi na rin napigilan ang mga kasama ko. Bagkus ay sumunod na lang din ako sa kanila. Dumampot ako ng putik at bumpweres ang pinagbababato ang aswang. Lumipad yun at nagkampay-kampay ng pakpak. Pero dahil sa dami ng tamang putik ay nabigatan siya. Nagulat ako dahil hindi binigyan ng pagkakataon ni na Cruz, Juan at Andel ang manananggal. Kumapit sila sa magkabilang pakpak at hinigit yun. Nagkakakawag ang aswang pero mas naging agresibo mga kaibigan ko. Sige, bumalag ka! Dati ko bang gustong gawin sa'yo ito eh. Nagya kayo! Kapag nakita-kita ko lang talaga kung saan nagtatago yung ibabang parte ng katawan mo, bibirahin talaga kita eh. Batasya ko pa naman makaisa sa manananggal. Gusto ko lang malaman kung paano sila mabuntis. Tarantado ka sa naulo ka! Papatayin kita! Bago mo ako patayin, iisa muna ako sa'yo. Nakita kong tila natatakot din ang aswang kay Cruz. Kaya buong lakas tong nagkampay ng mga pakpak. Napaiga kaming lahat sa lakas ng impact. Pagkatapos ay lumipad na yung palayo. Hindi pa tayo tapos! Babalik ako at sinisiguro kong mapapasaanin ka talaga, Lloyd! Sana all! Hinahabol-habol ng manananggal! Iba ang karisma mo, pre! Legit na hindi pangkaraniwan! Napailing na lang ako dahil sa sinabi ni Cruz. Umalulong ulit ang mga aso mula sa hindi kalayuan. Hanggang sa maya-maya pa nga ay nakakita na kami ng dalawang tricycle na papunta sa kinaroroonan namin. Huminto ang mga yon sa amin dahil nakita rin pala nila ang manananggal. Tinutugis din nila to kaya pinasakay kami at hinatid na sa bahay. Nang malaman ni Tita Belen at Manang Homes ang nangyari ay nag-alala sila ng gusto. Eto na nga ba sinasabi ko eh. Nakasunod dito yung manananggal na yon. Ibig sabihin lang talaga kahit saan ka magpunta, Lloyd, susundan at susundan ka ng manananggal na yon. Ano po bang dapat kong gawin? Isa lang sa dalawa. Mapatay natin ang manananggal o ikaw ang mapatay niya. Dapat po ba akong ma-encourage sa sinabi niyo, Manang? Nakapag-usap na kami ng Tita Belen mo. Hahanap kami bukas ng magaling na albularyong pwedeng magtanggal ng koneksyon mo sa aswang na yon. Pero ang tanging paraan na lang talaga na naiisip ko ay ang mapuksa siya. Walang nakatulog sa amin ang gabing yon, Kabanong, dahil dinig na dinig namin mula sa hindi kalayuan ang ingay ng manananggal. Hindi lang siya makalapit sa bahay dahil humingi ng tulong si Tita Belen sa mga taga sa amin. Dahil dito ay may mga tanod na nagbabantay sa bahay. Pero naging kakaiba ang pakiramdam ko dahil dito. Para bang umiinit ang katawan ko. Hanggang sa biglang nanakita ang aking tiyan. Kumilot yun ng gusto hanggang sa mapasigaw ako sa sakit at patakbong nagtungo sa banyo. Ay ganun na lang ang gulat at takot ko dahil buo-buong dugo ang aking isinuka. Tita Belen! Tulong! Si Cruz ang naunang pumunta sa akin sa banyo at ganun na lang din ang pagkabigla niya sa nakita. Langya, pre! Ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam, pre. Sumasakit ang tiyan ko. Naduwal na naman ako hanggang sa dumating na rin si Tita Belen. Kasunod si Manang Homes, Juan at Andel. Gulat na gulat silang lahat, lalong-lalo na ang tiyahin ko. Nilapitan niya ako at niyakap dahil bigla na lang din akong nanghinat na mutla. Nanghinig ang mga tuhod ko, dala na rin ang takot at panghihina ng katawan. Nang sinubukan kong tumayo ay nakaramdam na ako ng pagkahilo. Napasukan na naman ako ng dugo pagkalaon habang napapahawak ng husto sa tiyan.
Nang tingnan ko si tita ay kitang-kita sa mga mata niya ang matinding pag-aalala. Kaya naman ngumiti ako ng pilit at nag-okay sign ako sa kanya. Aling Belen, Manang Gomez, dalhin po natin si Lloyd sa ospital. Baka po kung ano na mangyari sa kanya eh. Ewan ko kung paniniwalaan nyo tong sasabihin ko. Pero wala rin tayong mapapala kung dadalhin natin siya sa ospital. Ano pong ibig niyo sabihin? Naririnig nyo naman, hindi ba? Yung manananggal na humahabol sa kanya, nag-iikot-ikot lang sa baryo. Kapag isinakay natin siya sa patrol, susunod ang aswang at baka magkaroon pa ng aksidente. Marami naman po tayong makakasama eh. Kaysa po, iwan lang natin siya ng ganyan. Manang, hindi na po normal ang nangyayari kay Lloyd eh. Sumusuka na po siya ng bubuong dugo. Baka po, kung magpatuloy pa to, ayaw ko man itong sabihin pero baka matuluyan ang kaibigan namin. Hindi na po talaga to normal, Manang. Talagang hindi na to normal. Dahil sa pagkakaunawa ko, inaaswang si Lloyd. Kahit madala natin siya sa ospital ng ligtas, wala ring magagawa ang mga doktor sa kanya. Nakakita na ako noon ng ganitong sa probinsya namin, nung buhay pa ang asawa ko. Inaswang ang pinsan ko. Sumuka rin siya ng maraming dugo pero meron lang kaming ginawa na natutunan ko sa asawa ko. Ano po yun? Juan, kumuha ka ng uling. Madali ka. Ikaw naman, Andel, sabihan mo ang mga nagbabantay sa kubo na nasa bakuran na maging mapagbantay sila. Dahil sigurado kung hindi titigil ang manananggal na yon. Ako po, ano naman po gagawin ko? Tulungan mo kami ni Belen. Buhatin natin si Lloyd papunta sa kwarto. Tapos, kumuha ka rin ng maligamgam na tubig. Habang binubuhat nila ako, Kabanong, ay tila nanlalabo ang aking mga mata. Hanggang sa parang hindi ko na marinig ang mga pinagsasasabi nila. Pakiramdam ko talaga ay parang humihiwalay na ang kaluluwa ko sa katawan ko. Kaya natakot na ako. Napapikit ako at napadasal sa Diyos. Pero parang hindi ko rin marinig ang isip ko na nagbibikas ng dasal. Hanggang sa isang nakakakilabot pero pamilyar na boses ang narinig ko. Boses ni Amelia. Amelia, ikaw ba yan ha? Ako nga. Miss na kita, Lloyd. Paano kita nakakausap? Nasa bahay lang ako kanina. Importante ba yun? Ang malagay meron na tayong malinaw na koneksyon. Kahit magkalayo tayo. Anong ibig mo sabihin? Sumama ka sa akin, Lloyd. Uhaw na ako sa'yo. Bigla na lang sumulpot ang maganda niyang mukha sa harapan ko. Parang nawala ang mga tao sa paligid namin hanggang sa maabutan ko na lang na pareho na kaming walang suot na kahit na ano. Ngumiti siya at gumanti rin ako ng ngiti. Nang magdikit ang mga katawan namin ay damang-dama ko ang init ng sensasyong bumabalot sa hubad naming mga katawan. Ramdam ko at alam ko sa sarili na hindi ito pagpapantasya lang. Totoong-totoo ang nangyayaring pagniniig sa amin. Hanggang sa may malasan akong tila uling na dumadampi sa aking labi. Hanggang sa malulun ko na. Napaduwal ako at napayukod. Dahilan din para maglayo ang mga katawan naming init na init. Paglingon ko kay Amelia ay ganun na lang ang gulat ko nang makitang nakakatakot na nilalang. Ang aswang na bigla na lang nahati ang katawan. Hindi! Akin ka! Akin ang buong pagkatao mo! Hindi pwede! Huwag mong inumin ang uling! Nang mapamulagat ako, nasa harapan ko na si Tita Belen. Nasa kanan niya si Manang Gomez na may hawak na basong may laman na tubig, pero kulay itim kaya napakunot ako ng noo. Pagsipat ko naman sa kaliwa ay naroon si Cruz na punong-puno ang pag-aalala ang hilatya ng muka. Anong nangyayari? Bakit kayo nakaganyan lahat sa akin? Umepekto na kagad ang pangontra sa kanya. Mabisa talaga ang uling kapag ininom ng isang inaaswang. Kainin mo naman tong natitira. Ha? Papakainin niyo po ako ng uling, Manang? Bilisan mo na. At sumunod ka na lang, iho. Kung ayaw mong mapadali ang buhay mo. Dahil sa pangamba para sa aking buhay, ay kinagat ko nga kagad ang uling. Hindi ko na rin napansin ang pait nito.
Nginuya-nguya ko lang hanggang sa malunok. Pagkaubos ko sa isa, ay saka ko inabutan ng normal na tubig ni Cruz. Anong pakiramdam mo ngayon? Medyo okay na po. Hindi na ako nahihilo. Hindi na rin po masakit ang tiyan ko. At hindi na ako nasusuka. Mainam. Ibig sabihin, wala nang epekto ng pangaaswang sayo ng manananggal na yon. Pero hindi pa rin tayo dapat makampante. Nandiyan pa rin siya sa paligid. Belen, Cruz, walang matutulog sa atin at maging mapagbantay tayo kay Lloyd hanggang sa sumikat ang araw. Pati yung mga nasa labas. Hindi pwedeng makatungtong sa bubong ng bahay na to ang aswang na yon. Nakita kong napatango na nga lang si Tita Belen at Cruz kay Manang Homes. Wala ngang natulog. Pero ako, dahil sa nangyari, ay tila antok na antok. Kaya habang nagkukwentuhan sila, ay nakatulog na pala ako. Umaga na nang dumilat ako. Pero nag-uusap pa rin si Tita Belen at Manang Homes. Nang makita nila kung okay na talaga, ay dama ko rin ang tuwa sa ekspresyon ng kanilang mga muka. Hinandaan kaagad ako ni Tia ng pagkain. Nagkape na rin sila. Pero sina Cruz, Juan at Andel ay natutulog na sa sala. Ang mga tanod sa kubo ng bakuran namin ay palis na rin at katatapos lang mag-almusal. Pagkatapos kong kumain ng almusal ay bigla kong tinawag ng kalikasan. Nagulat ako dahil itim na itim ang dumi ko kaya natakot na naman ako at tinawag ko sina Tita at Manang. Uli itim po ang dumi ko. Ano pong nangyayari sa akin? Magandang senyales yan, Lloyd. Ibig sabihin, inilabas ng uling na kinain at ininom mo kagabi ang sumpa ng pangaaswang sayo ng manananggal. Talaga po? Oo, kaya hindi mo kailangang matakot. Papunta na rito yung tinawag namin ni Belen na albularyo mula sa kabilang probinsya pa. Maghintay lang tayo at siguradong mapupuksan na natin ang manananggal na humahabol sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng ginagawa niyo sa akin. Huwag po kayo mag-alala. Darating po ang araw na makakabawi rin ako sa inyo. Tita Belen, Manang Homes. Ay, hihintayin namin yan ng Tita Belen mo. Nakahinga ko ng maluwag dahil sa sinabi ni Manang. Meron ding sinabi sa akin ng tiyahin ko na lalong nagpalakas ng loob ko. Makalipas ang higit 3 oras, dumating na nga ang sinasabi nilang mahusay na albularyo. Hindi siya nagpakilala dahil ayon na rin kay Tita at Manang hindi raw talaga nagsasabi ng pangalan ang manggagamot na yon. Isa raw sa paraan yon upang hindi siya matunton ng mga kalaban niyang hindi pangkaraniwan. Pagkakita niya palang sa akin ay alam na kagad niya ang nangyari. Nagulat nga ako sa mga pinagsasasabi niya dahil unang beses pa lang naman kaming nagkita. Nalaman niya ang tungkol sa aksidente namin ni Nanay, ang pagkakaroon ko ng kakatuwang kakayahan o pangitain sa panaginip at ang tungkol sa manananggal. Nakapwesto kami sa sala na magsimula ang ritual ng albularyo. Pinasara niya ang pinto at mga bintana. Sina Juan at Andel na ang gumawa nun. Maya-maya pa ay nagsindi na siya ng kandila. Ipinatak niya yun sa tapat ng maliit na planggana sa lamisita at sinabayan niya to ng kakaibang wika na inulit-ulit niya ng 12 beses. Tumingin siya sa akin at tumawak sa kanang kamay ko. Pagkatapos ay sinabihan niya akong sundin ang mga sasabihin niya. Ginawa ko ngayon habang ang kaliwa niyang kamay ay nagpapatak ng kandila sa maliit na plangganang may tubig. Kaliwanagan at kalinisan ng tubig, init ng apoy, lamig ng hangin at ang kapangyarihan ng mga elemento sa lupa. Gamitin mo kung daan upang maging tulay at upang makita ang may gawa nitong sumpa. Kaliwanagan at kalinisan ng tubig, init ng apoy, lamig ng hangin at ang kapangyarihan ng mga elemento sa lupa. Gamitin mo kung daan upang maging tulay at upang makita ang mga gawa nitong sumpa. Kaliwanagan at kalinisan ng tubig, init ng apoy, lamig ng hangin at ang kapangyarihan ng mga elemento sa lupa.
Gamitin mo kung daan upang maging tulay at upang makita ang may gawa nitong sumpa. Pagkatapos bigkasin yun, ay naramdaman ko ang malamig na pag-ihip ng hangin. Gusto ko mangyakapin ang sarili ko pero hindi ko nagawa dahil nakahawak pa ang isa kong kamay sa albularyo. Nang mapatingin ako sa planggana, ganun na lang ang gulat ko. Pati na mga kasama ko sa aming nakita. Nagkaroon kasi ng hugis mula sa patak ng kandila. Puno ba yan ng nyog? Puno nga ng nyog. Dito ko na biglang naalala ang bukuhan sa lugar nila tatay. At nagsunod-sunod na ang mga pagtagni-tagni na mga pangyayari. Lalo na nang sabi ng albularyo ang tungkol sa isang babae. Tama ba yung naisip ko na yung bukuhan na to dun sa baryo natin, Manang? Yun na nga, naalala ko na. Bago ako pumunta sa inyo, na naginip ako ng isang nilalang mula sa bukuhan. Tapos si Amelia, yung sinasabi kong babae, siya yung manananggal. Kinumpirma ng albularyo na tama nga ang sinabi ko. Si Amelia nga ang manananggal na humahabol at nang aaswang sa akin. Dahil takam na takam siya sa mahalimuyak na amoy ng dugo ko. Nakatira siya sa bukuhan. Pero nang sabi naming wala namang bahay doon, ay nagbigay ng malinaw na sagot ang manggagamot. Nagulat kami dahil hindi siya ordinaryong aswang o manananggal. Meron siyang katuwang na isang mangkukulam kaya naisip kong bigla ang sinasabing lola ni Amelia. Nakakapagtago sila sa bukuhan ng walang nakakapansin dahil sa kapangyarihan ng mangkukulam. At ang dapat lang gawin para mapuksa sila ng tuluyan o mapalayas ay gamitin ang pinakamabisang panlaban sa isang manananggal. Sinimulan na nga ng albularyo ang pagpuksa sa lolang mangkukulam at nang matapos na siya ay saka kami muling nag-usap-usap. Nabuo nga ang isang desisyon kahit palabag si Tita Belen. Sigurado ba kayong babalik tayo ron sa bukuhan? Paano kung may mangyari na naman sa iyo, Lloyd? Katulad ng sinasabi ng tiya mo. Manang, tita, alam ko pong delikado. Pero narinig po naman natin ang sinabi ng albularyo. Na ako lang daw po mismo ang po pwedeng makapatay kay Amelia. Gamit tong pangontra. Sasama kami sa pag-uwi ron sa bahay ng tatay mo. Sige po. Pero kami na lang po ang pupunta sa bukuhan. Mas makakampante po ako kung nasa bahay lang po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Sasamahan namin ni Juan at Andel si Lloyd. Hindi po namin iiwan ang isa't isa. Wala nang nagawa sila Tita Belen at Manang Homes. Nung araw ding yon ay nagbiyahe na kami. At katulad noon ay inabot ng higit 12 oras ang biyahe. Bago kami nakarating sa bahay ni tatay, dumiretso kagad kami sa bukuhan. Sa kalaliman ng hating gabi, nagtago lang sila Cruz, Juan at Andel gamit ang kakaibang porselas na bigay ng albularyo. Hindi sila naaamoy ng aswang. At katulad ng inaasahan, naroon na si Amelia. Halata sa mukha niyang matinding pagkauhaw na naman sa akin. Lumapit ako at pakunwaring okay lang ang lahat. Kitang-kita ko ang tuwa sa kanyang muka. Pero sa kabilang banda ay parang nalungkot siya. Oh, bakit parang malungkot ka? Natutuwa akong bumalik ka, Lloyd. Pero malungkot ako dahil kamamatay lang kanina ng lola ko. Ha? Paano siya namatay? Hindi ko rin alam kung paano. Pero ang sabi niya meron daw nananakit sa kanya na isang... Na isang ano? Bakit natigilan ka na? Pasensya na. Hindi mo rin naman maintindihan Maiintindihan ko, Amelia. Maiintindihan ko na ang lola mo ay isang mangkukulam. At ikaw naman ay isang aswang na manananggal. Ha? Ano? Teka, huwag mong sabihin na ikaw ang magkagagawa ng pagkamatay ng lola ko. Hindi ako. Pero ang albularyo na nagbigay sa akin itong punyal na gawa sa pinaghalong itim na asin, katas ng bawang at may bendisyon sa kabanal-banalang simbahan. Sinaksak ko siya, Kabanong, pero mabilis niya itong naiwasan. Nakalayo siya at gulat na tumingin sa akin ng matalim. May dinukot siya sa bulsa. Isang langis na kagad niyang ipinaligo. Ilang saglit pa ay unti-unti na siyang nagpalit ng anyo. Pero
biglang sumulpot sa likod sina Cruz, Juan at Andel. Ang mga kamay nila ay may bahid ng mga asing nabindisyonan. Hinawakan nila ang pakpak ng aswang at buong puwersang pinigilan to sa paglipat. Umusok ang nahawakan nila kaya nagkakakawag si Amelia sa galit. Walang iya! Kapag nakawala ko dito, wala akong ititik sa inyo! Buong lahi niyo ang mamamatay! Ikaw ang mamamatay dito, aswang! Lloyd, bilisan mo na! Itarap mo ng punyal na iya sa halimaw na to! Kahit anong pilit ng aswang na magpumiglas, wala na siyang nagawa. Unti-unti na rin kasing nabubutas ang pakpak niya dahil sa asin sa kamay ni na Cruz, Juan at Andel. Hindi na nga rin ako nagdalawang isip pa. Lumapit ako at nang itatara ko na sa dibdib niya ang patalim ay bigla siyang nagmakaawa. Wag, Lloyd! Huwag mo akong papatayin! Mahal na mahal kita! Huwag kang makikinig sa kanya! Nililin lang ka lang niya! Pakulan mo na ako! Hindi ko na to ulitin at magpapakalayo-layo na ako. Pakiusap naman, Lloyd. Pakinggan mo naman ako. Kapag nakinig ka sa pang-uuto niya, kapag nakakawala siya rito, katapusan na nating lahat. Madadamay hindi lang kami, pati na rin si Manang Gomez at Tita Belen mo, at posible kang tatay mo rin. Kahit huwag mo na akong pakinggan, kahit ang puso mo na lang, alam kong mahal mo rin ako. Tama ka. Dapat nga pakinggan ko ang puso ko. Kaya mamamatay ka na! Walang pag-aalinlangan kung tinaharak ang punya sa dibdib ng aswang kabanong. Parang may kung anong malakas na puwersa ang kumawala at gumapang sa buong bukuhan. Naglipara ng mga natutulog na ibong tila na bulahaw. Hanggang sa makita na lang namin na unti-unti nang nalulusaw si Amelia. Nagsaabo siya at wala nang natira pa. Napaiyak ako dahil nakaramdam din ako kahit papaano ng panghihinayang. Inisip ko na kung siguro nagkita kami sa ibang mundo, baka hindi siya isang aswang. Pagkatapos ng pangyayaring yon kabanong, ay natahimik na nga ang aming mga buhay. Makalipas ng ilang taon, napetisyon na ako ni tatay. Tumira na ako sa ibang bansa at doon na nakapangasawa. Mga kabangers, mga kayanggaws, kabanong puli. Bago po ako magwakas, nagpapasalamat po ako sa pakikinig nyo sa bagong kwento natin ngayong araw na ito. At kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, kung maaari lang ay bisitahin nyo po yung isa pang channel natin na Pamela Clamil. Marami din po magagandang mga kwento doon. At kung maaari lang ay mag-subscribe po kayo kung nagustuhan nyo rin po yung kwento kasi kukonti lang po yung mga subscriber doon. At huwag nyo rin pong kalimutan na mag-comment at pindutin rin ang like button. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!